Shen Fu. Sadyang madaling mabuntis. Mahirap ang mga supling ng puok ng mga Hu. Hiniling mo akong pakasalan upang ipagpatuloy ang aming lahi. Aking kuya Huaksu. Wala na bang one-er? Ngunit sa araw ng kasal, umiiyak ang asawa dahil sa mga alaala. At pinahihirapan ako. Ngunit hindi niya alam tungkol sa akin. Ako'y may galit na dapat bayaran. Shen Fu. Ako at si one-er ay may malalim na koneksyon. Ito ang posisyon ng pangunahing asawa. Dapat talaga siya ang sa kanya. At ikaw ay isang anak ng mga ngalakal lamang. Mapagkumbabang pagkatao. Karapat-dapat lang na maging kabit ko sa pagbubuntis ko. Ikaw na anak ng kasalanan. Magmadali kang magpasalamat kay Fuer. Ako na ang magpapahiya sa sarili ko. Gaano katagal na humingi sa pamilya Shen bago sila pumayag sa kasal na ito? Pagbukas mo pa lang ng bibig, naghahanap ka na ng paraan para sirain si Fuer. Ano na lang ang mangyayari sa aking mukha sa ganitong sitwasyon? Ginoo, sisiw na lahat kay one-er dahil sa kanyang kalusugan. Hindi ito kasalanan ni Kuya Huaksu. Alam ko na hindi kayang magkaanak ni one-er. Ngunit ako at si one-er ay matagal nang nagkasundong magpakasal. Ang pagkuha kay Shen Fu bilang pangalawang asawa ay ang pinakamalaking sakripisyo ko. Sa hinaharap 3 tao sa isang bahay. Dapat lahat ay ayon kay one-er. Huwag lumampas sa hangganan. Xiao Huaksu. Sobrang mayabang ka naman. Ako si Shen Fu. Sadyang pinalad ang mga gustong mag-asawa sa akin. Nakaayos mula silangan hanggang kanluran. Ikaw ang pakakasalan ko. Hindi ako interesado. Ginoo, itong kasal, magpapabawi na lang tayo. Inay, hindi pwedeng pumayag. Tinatangan ni Master Fahui ang kanyang sariling sulat. Sabi niya, hindi pwedeng pakasalan ang babae mula sa pamilya Shen. Ang ating pamilya Hao ay tiyak na mawawala ng lahi. Siguro Fahui ay mayroong kapangyarihan sa kapalaran. Hindi siya kailanman nagkamali. Kapag umalis si Genvi, Shen, tiyak na mawawala ng anak ang pamilya Xiao. Si Liu one-er ay mahina at madalas magkasakit. Gusto nilang ipagpatuloy ang kanilang lahi. Managinip, Kuya Huaksu. Si one-er ay mapalad. Hindi ko kayang makaligtaan ka. Handa akong magbawas ng buhok at maging nun para tapusin ang natitirang buhay. Shen Fu, naging gulo na ganito. Nasiyahan ka na ba? Ako si Xiao Huaksu. Ngayon ay nanunumpa ako dito. Sa loob ng kalahating buwan, dapat ay may korona ng ibon at damit na pula upang pakasalan si Liu one-er. Nabaliw na. Nabaliw na. Bakit mo gagawin ang ganitong bagay? Pagpapakasal sa isang hayop na tulad nito. Tungkol naman sa'yo, inirerekomenda kong mag-isip kang mabuti. Kung gagamitin mo pa ang pagbibitiw sa kasal bilang banta, huwag mong sisihin ang isang taong walang awa. Gusto kong makita kung si Master Fahui mismo ang magbibigay ng hatol. Nagpakasal ako, taga-pamilya Xiao. Sino ang daring na tumindig? Inay, tingnan mo siya. Walang kahit anong tanda. Mukha siyang tagapagmana ng huwarang pamilya. Hindi magalang sa nakatatanda. Hindi handang akuin ang responsibilidad. Iniwan ang gulo at tumakbo. Mukhang si Xiao Huaksu dahil sa kanyang posisyon bilang anak ng pamilya. Hindi lang tatanggihan ang pag-aasawa, kundi gagamitin pa ako. Kung gusto niyang masira ang plano at maibalik ang karangalan, kailangan ko lang humingi. Amang ni Xiao Huaksu. Si Xiao Yanli, nagdulot ng hustisya. Tungkol kay Huaksu. Ito ay tungkol sa hindi magandang pagtrato sa iyo ng pamilya Xiao. Ngayon gabi, ako ay pupunta upang humingi ng tawad. Kung balak mong magpakasal muli sa hinaharap, tiyak na mayroon tayong mga magagandang regalo. Inay, nakalimutan mo na ba ang sinabi ni Master Fahui? Kailangan nating panatilihin ang angkan ng Hao. Tumahimik ka. Walang tiwala, walang katayuan. Tingnan mo ang hitsura ni Huaksu. Paano mo ako papayagang makipag-usap? Mga magulang ni Shen ipinagbilin. Pag-uwi ni Huye, umalis na ang anak ko. Umalis na ang kuya. Dumating na si Huye. Sa huli pa rin ang pagdating niyan. Sa pamilya Xiao. Sa huli, wala nang magmamana pa. Inay, may naisip ako. Bakit hindi? Ipagpatuloy na lang natin ang mali dahil hindi magaling si Xiao Huaksu. Hindi ba may tatay pa siya? Ang ibig mong sabihin,
Hayaan si Fu na lang. Magpakasal sa seremonya. Sinasabi niyo ba na ako, bilang manugang, ay pakakasalan ang aking biyenan? Nga, ang ating Ginoo ay isang general ng bansa, nananatiling marangal, tahimik ang ugali. Sa bahay wala man lang kahit isang kasambahay o alipin. Ngayon, nawala ang dangal ng Marquis na pamilya para mapanatili ang lahi. Kung mapapangasawa mo ang Marquis, ayos na rin iyon. Fear, swerte ka sa pagkakapanganak kung makakapag-asawa ka ng Ginoo at makakapag-anak ng isang anak o dalawa. Sa oras na iyon, hindi ka ba matatakot na wala kang magandang buhay tungkol sa pagpapakasal? Sang-ayon ka na lang, di ba? Kung pipilitin kong bawiin ang kasal. Sa hinaharap, tiyak na magkakaroon ng pang-aalipusta. At kapag ikinasal kay Xiao Huaksu, tiyak na wala ring magandang buhay. Mas mabuti pang ipagpatuloy na ang pagkakamali, magpakasal sa Ginoo. Xiao Yanli. Ayan, Gi. Kung ang general ay nagnanais. Fear. Ako rin ay handang sumunod sa kagustuhan sa oras ng kagipitan. Yanli. Kapatid. Inay. Nasaan si Xiao Huaksu? Ayaw niya kay Fear. Hinawakan si Liu Waner at umalis ng bahay. Itong anak na suwail. Ito ang Ginoong Hu. Xiao Yanli. Ginoong Shen. Ang bagay na ito ay pagkakamali ng aming tahanan. Kung talagang nais mong bawiin ang kasunduan. Ako si Xiao Yanli. Pumunta ng personal sa Jiangnan para mag-sorry. Hindi na kailangang mag-sorry pa. Kanina, si Fear ay pumayag na. Ngayon ang pagpapalit ng kasal. Ginoo, kayo ang magiging bagong esposo. Ano? Hayaan niyo akong pakasalan ang magiging biyenan ko. Hindi pa kami kasal. Hindi maituturing na manugang. Alam ba ni Huaksu? Sa araw ng kasal, napaka-absurd niya. Wala siyang karapatan. At hindi na kailangang malaman. Ek, kahit na hindi mo iniisip ang sarili mo. Isipin mo rin si Miss Shen. Sa araw ng pagtanggi sa kasal ngayon. Isang babae lang siya. Nawala ng dangal. Yanli. Inay, pinakamanais mong magpakasal siya. Miss Shen, ang mga babae ay dapat sumunod sa 3 pagsunod at 4 na bertud. Naiintindihan mo ba? Musika, chess, pagsusulat, at sining. Wala akong kaalaman dito. Dapat ay may mabuting asal at ugali. Wala akong kaalaman dito. Paghugas ng damit at pagluluto. Wala akong kinalaman dito. Sige, sabihin mo. Ano ang kaya mong gawin, Mi? For naman, 2 bagay lang ang alam ko. Maraming anak, maraming biyaya. Pagtuloy-tuloy na apoy. Sumasayaw ng espada. Babae, ito ay Ginoo. Protektahan si Ginoo. Huwag matakot ang dalaga. Ang sayaw na ito ay tinatawag na paglipad na parang takot na ibon. Paglipad na parang takot na ibon. Parang ahas na naglalaro. Ang 3 anak na babae ni Shen. Talagang isang kakaibang babae siya. Kung ito ay sa ibang tahanan, tiyak na iisipin nilang masyadong maliwanag si Yan. Shen, ngunit ang ating tahanan ay isang angkan ng mga mandirigma. Para sa mga babae, huwag nang pag-usapan ang pagsasayaw ng espada. Para sa mga babae, huwag nang pag-usapan ang pagsasayaw ng espada. Kahit na makipaglaban sa digmaan, ay karaniwan na lamang. Mga ganitong babae. Ako rin, ito ang unang pagkakataon kong makita. Ang iyong galing, hindi mahina. Noong bata ako, hindi ko gusto ang pagsusulat. Sinabi ng mga magulang ko na mag-aral ng martial arts. Sabihin mo sa mga bisita sa labas, magpatuloy ang kasalan. Ngayon ay araw ng hukom. Ikakasal ako kay Shen Fu. Opo. Binibini Shen. Ako ay isang simpleng tao. Ngunit simula ngayon, igalang kita ng pantay-pantay at magkasamang haharapin ang buhay. Maraming salamat, Ginoo. Halika, magpakasal. Napagod ako. Zikin, tulungan mo akong tanggalin ang headdress. Dapat sana ay ikakasal ako sa anak ng prinsipe. Bakit bigla akong naging ina ng anak ng prinsipe?
Miss, masyado ka namang padalos-dalos. Alam mo ba, sa salo-salo na iyon, si Xiao Huaxu ay nagkaroon ng balak na pumatay. Ano? Gusto ng prinsipe na patayin ka. Sa kanyang isip, ako ay wala kundi isang kasangkapan para manganak. Kapag natapos na ang misyon, tiyak na aalisin ako. Ganito, sa mata ng iba, ang batang ito ay talagang anak ni Liu Waner. Si Xiao Huaxu ay talagang napakasama, pero mali ang kanyang pagkakaintindi. Sa kanyang puso, ako ay isang anak ng negosyante lamang. Walang kakampi, hinahayaan na lang nasaktan. Pero alam mo, kung magkakaroon ng sariling anak si General, si Xiao Huaxu, maaari pa bang makuha ang pabor? Sino ang magpapamana ng trono sa isang stepson? Xiao Huaxu. Ganito ako, hindi ko nakakalimutan ang mga pagkakasala. Dahil sa iyong pampublikong pagyurak sa akin. At sa iyong lihim na pang-uyam sa aking mababang pinagmulan. Hayaan mong maranasan mo. Ang galing ng isang taong mababa. Ang lasa ng pagkuha ng lahat. Si Zekin. Magbihis para sa Ginoo. Hindi na kailangan. Kung hindi nagkukunwaring lasing, baka mahirapan tayong makaalis ngayong gabi. Sa mga taong nag-udyok na uminom. Sa mga nakaraang taon, madalas akong nakikipaglaban sa labas. At hindi ko masyadong naalagaan si Huaxu. Ngayon, pinagdaraanan mo ang hirap. Sa hinaharap, ituring mo siya na parang sarili mong anak. Dapat siyang parusahan kung kinakailangan. Lahat ay ayon sa iyo. Asawa, akala mo ba'y isa akong inang tigre? Bakit agad-agad kayong nagsisigaw ng laban? Ako si Xiao Yanli, ang asawa ni Xiao Yanli. Kung mahina ang loob mo, talagang magiging boring ka. Zekin, umalis ka muna. Nalaman ko na. Sandali lang. Kung may nagawa akong mali, mangyaring ituro mo sa akin. Ako ay unang beses din. Viewer, gusto kong magkaroon ng anak. Ginoong here. May ulat mula sa espiya. Hindi natigil ang kasalan sa tahanan ng mga maharlika. Akala ko si Shen Fu ay napakamayabang. Ang mga babaeng negosyante ay talagang mga babaeng negosyante. Ayaw bitawan ang karangyaan ng tahanan ng mga maharlika. Kuya Huaxu. Kapag nanganak siya, kailangan siyang ipagkaloob sa akin. Sinira ko siya. Huwag mag-alala. Anak ng negosyante. Anong mangyayari kung patayin siya? Narinig ko na parang, Ginoo. Ano? Anong nangyari sa ama? Ginoo. Nagpakasal sa dalaga ng pamilya Shen. Ginoo. Pinapahirapan mo ako, sumasakit ang buong katawan ko. Kasalanan ko ito, Ginoo. Sabi nga, bakit tayo nandito sa puno ng hiyas? Hindi mo alam, Ginoo. Itong pabilyong yaman ay ang dowry namin sa himpilan ni Shen. Ano? Malaki ang pondo ng himpilan ni Shen. Si Huaxu ay hindi marunong magpahalaga. Lahat ay nagdaan na. Tara na. Ginoo. Mabilis na ulat mula sa hangganan. Aasikasuhin ko muna ang mga usaping militar. Pumasok ka na muna. Darating din ako mamaya. Mahalaga ang mga usaping pambansa. Viewer Hindi siya isang babaeng walang kaalaman. Ginoo. Sobrang gusto ko ang batayan ng tinta. Ngayon ay pipili tayo ng magandang isa para sa kanya. Nandito rin sila. Si Xiao Huaxu at Liu Waner talaga. Huaxu, sabi mo ba na tinanggap ng Ginoo ang batayan ng tinta na ibinigay ko? Talaga bang papayagan akong makapasok? Pero nararamdaman ko,
Parang hindi siya masyadong interesado sa mga bagay mo. Kahapon, tumakas ka sa kasal. Hindi man lang siya naghanap sa'yo. Hindi talaga nag-aalala ang ama sa mga ganitong bagay. Huwag nang sabihin pang pakasalan ka. Kahit na gawing concubine si Shenfu, wala siyang sasabihin. Naisip pa niyang bigyan ka ng anak. Parang pinagdudurog ang puso ko. Sa hinaharap, kung sakaling agawin ko ang kanyang anak, ano ang mangyayari kung siya'y magalit? Hindi mangyayari iyon. Mahirap basahin ang puso. Paano ko masisiguro kung sakaling siya'y manganak at mamatay sa pagdurugo? Sino ang hindi makakalimot sa isang patay? Mahal na mahal. Ayos lang. Kahapon, pumayag ako sa kasunduan ng pamilya Hao. Kung hindi, tiyak na mapapahamak ako. Itong sinumpang siya o Huaksu. Talagang may balak na pumatay. Tara na, tara na. Miss, bakit ka lumabas na walang dala? Wala bang kahit anong yaman dito na nakatawag ng iyong pansin? Shenfu. Ikalawang araw ng kasal. Hindi ka ba dapat naglilingkod ng mabuti sa iyong biyenan sa bahay? Bakit ka naglakas loob na subaybayan ako? Napakalakas ng iyong loob. Kapatid na Huaksu. Paano mo nagawang saktan ang prinsipe? Naniniwala ka bang kaya kong sirain ka? Mukhang wala ka namang karapatan. Biro lang. Ikaw ay kasal na sa prinsipe. Pati buhay mo ay akin. Nasira ka. Parang napakadali lang. Mga bulag na mata, bulag pa ang puso. Siguro di mo pa alam. Yung kasal kahapon. Hindi iyon sa'yo. Sabi mo pa. Yung kasal na iyon ay sa akin. Hindi ba't ito ay kay tatay ko? Tama ka. Ang kasal ay kay Ginoong Hao. Akala mo ba'y bobo ang anak ng prinsipe? Ang aking ama ay nakipaglaban sa buong buhay niya. Wala man lang siyang katulong na babae. Anong asawa ang pakakasalan niya? Tama ang sinabi ng dalaga. Siya o Huaksu talaga ay bulag sa mata at puso. Sige na. Sa dalawang inutil na iyan. Nakakainip mag-away dito. Tara, hanapin natin ang insenso. Mukhang alam ni ate na gustong-gusto ni Huye ang insenso. Gusto niyang pakasaya sa kanya. Pero ate, ikaw na ang nakakuha ng pag-ibig ng matandang babae at ni Tia. Bakit pati ang pag-ibig ni Huwes? Kukunin mo rin. Sang-ayon si Wan-er. Kakaalis lang niya sa kasal. At ganito na siyang walang pakundangan. Narinig ko na itong pabilyong hiyas. Ay ang iyong bride price, di ba? Ngayon, ibibigay ko kay Wan-er bilang paghingi ng tawad. Kagawad, pumunta ka. Kunin mo ang titulo ng lupa ng pabilyong hiyas. At pati na ang hanay ng mga inuming bato. Lahat ng ito, ilagay mo na. Gusto kong magpasalamat kay Hu. Nasa labas lang si Hu. Ang dalawang tao na ito ay sobrang seryoso. Sandali lang. May magandang palabas na darating. Hindi ka nakakaintindi ng tao. Pasensya na. Nakikinig lang ako sa utos ng binibini. Ikaw, maliit na cutie. Matapang kang sumagot sa akin. Kuya Huaksu. Shenfu. Katatapos mo lang akong saktan. Akala ko lang ay galit mo sa kasal. Kung hindi ka pa rin magpapakabait, huwag mo na akong sisihin na walang puso. Maliit. Ilagay mo na lahat ng gusto ni Miss Liu. Lahat ng kailangan niya. Sige, marunong kang makitungo. Ginoo, hindi ka ba talaga naniniwala na lahat ng gusto ni Miss Liu ay makukuha niya? Ibibigay ko na lang sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Kalkulahin mo. Gintong inkstone ng nakaraang dinastya. 4,000 tael. Inilaan ng banal na ninuno, dragon at phoenix inkstone. 900 tael. At 20 iba pang mga nangungunang inkstone. 65 pirasong mataas na kalidad na bat. Kabuuan. 600 at 200 layang. Ano? 600 na layang. May ibinibigay na espesyal na presyo ang binatang Panginoon para sa inyo. 600 na buo. Yung 205 ay regalo na para sa inyo. Shenfu, alam ko, naiinggit ka sa kabaitan ko kay Wan-er. Pero huwag mong kalimutan. Ako ang iyong asawa. Ang iyo ay akin. Naghuhusga ka sa akin. Kuya Huaksu, sisi ako masyadong nahulog sa'yo. Kaya naiinggit ang ate ko. Kaya sinasadya niyang manakit. Pasensya na.
Wan-er, sobrang bait mo pa rin. Ako ang asawa niya. Lahat ng tao niya ay akin. Kaya nga, paano na ang kanyang dote? Ginoo, nakapag-ulat na. Aalis na po ako. Sige, umalis ka na. Huwag mo akong hadlangan sa pag-akyat kasama ang misis. Opo. Siguradong nag-aantay na si Fuer. Shenfu, huling pagkakataon ko na ito sa'yo. Kung hindi, ibibigay mo ang treasured pavilion bilang paumanhin kay Wan-er. O kaya naman, iiwan kita, at kung ayaw ko ring pumili. Huwag mong sisihin ang batang ito na walang puso. Palayasin mo ang babaeng negosyante na ito sa tahanan ng mga haw. Hayaan mong mag-isa siyang mamuhay bilang balo habang buhay. Balo ako. Zikin. Sabihin mo sa kanila, sino ako ngayon? Ang dalaga ay ikinasal na sa Ginoong Haw kahapon. Ngayon, siya ang iyong madrasta. Ano? Sabi mo, ang bagong asawa ng prinsipe ay ikinasal sa aking ama. Huwag kang magpaloko sa pagsasalita. Hindi pa sila nagpakasal. Hindi pa ito itinuturing na kasal. Ito ay tinatawag na pagpapalit ng asawa. Bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Kailangan mong tanungin ang sarili mo. Isang tao na maayos. Paano siya naging bulag? Kuya Huaksu, malinaw na natatakot ang ate na mabuli ka. Kaya sinadya niyang lokohin ka. Ek, talaga namang ganyan ka pa rin. Kailangan mo lang mag-sorry kay Kuya Huaksu. Mapapatawad ka na niya. Bakit ang tigas pa rin ang ulo mo? Kasi, para sa sariling dangal. Para sa sariling dangal. Kahit na sinungaling ang pagsasama namin ng tatay ko. Lahat ay maayos na naisip. Hindi ka ba natatakot na magalit ang aking ama? Hindi ka pa rin naniniwala, di ba? Nasa labas ang Ginoo ngayon. Tanungin mo siya. Nagsisinungaling ka pa rin. Alam mo bang ang pagpapanggap bilang ginang ng puok ay isang malaking kasalanan? Ito ay parusang kamatayan. Kaya, Kuya Huaksu, binigyan ka na ng maraming pagkakataon. Ikaw na mismo ang hindi nag-appreciate. Ngayon, wala ka ng pagkakataon. Hindi lang kita aalisin, kundi ipapaalam ko rin ito sa ama. Kung ang ama ay magalit, tiyak na mapapahamak ang pamilya Shen mo. Kuya Huaksu, ganyan ba talaga kasakit? Ano ang opinyon mo, Wan-er? Mas mabuti, pakawalan mo na ang ate mo. Maghanap tayo ng bahay sa Beijing. Hayaan mo siyang manganak para sa iyo at sa akin. Ganun. Para tayo'y magkaroon ng maraming anak at apo. Talaga, mabait ka, Wan-er. CJ, nagpanggap si Shenfu bilang asawa ng Marquis. Maaari siyang makaiwas sa parusang kamatayan. Ngunit hindi makakaiwas sa parusang buhay. Ngayon, ako ang papalit sa aking ama. Para parusahan ka ng mabuti. Ikaw, Mangmang, kanino mo gustong putulin ang mga kamay at paa? Kapatid Huaksu. Ama, paano? Kung hindi ako nandito, talagang mapapahamak si Fuer. Ginoo, huwag mong sisihin si Huaksu Jej. Sobrang iniintindi ka niya. Kung may sisihin man, sabi, lahat ng ito ay dahil sa ate. Para mapanatili ang mukha niya. Sabi niya kagabi na ikinasal siya sa'yo. Si Huaksu na kuya ay matagal nang nirerespeto ka. At dahil sa galit, kaya siya nagsalita ng malupit. Tatay, ang mga sinungaling na salita ni Shenfu ay hindi dapat pahalagahan. Bilang iyong asawa, kailangan kong disiplinahin siya. Ikaw, hindi ka pa ba humihingi ng tawad sa ama? Inalis ko ang iyong posisyon bilang heir. Aking Huaksu. Ginoo, ang mga sinasabi ko ay totoo. Lahat ay dahil kay Shenfu na walang hiya. Na nagpapanggap na inyong asawa. Tumahimik ka. Ikaw, babae. Mukhang mahina. Ngunit ang puso ay talagang masama. Ama, hindi mo maaring hindi paghiwalayin ang tama at mali. Ginagawa ito ng anak. Dahil natatakot siya na ang negosyanteng maliit na cute ay siraan ang iyong reputasyon. Ginoo, kung may papaluin ka, ako na lang ang paluin mo. Huwag mong saktan si Kuya Huaksu. Lahat sila para sa'yo. Para sa dangal ng Haofu. Shenfu, ikaw ang may kasalanan. Winawasak mo ang dangal ng aming Haofu. Babalikan ka namin para maghiganti.
Walang galang. Hindi mo alam ang tamang pag-ugali at paggalang. Nangangarap pang panatilihin ang dangal ng aking pamilya. Si Shen Fu ay aking asawang babae. At ikaw ay kanyang stepson. Ano? Stepson. Ang katulong na ito. Sinasabi talaga niya. Amang, hindi ka ba nahihirapan sa paghahanap ng anak? Natatakot bang maantala ang buhay ng ibang babae? Hindi ka ba mag-aasawa habang buhay? Bakit naman muling ikinasal kay Shen Fu? Sa karaniwan, hindi pwedeng mag-asawa ang babae sa pamilya. Pero ang aming binibini, kailangang madaling mabuntis. Siguradong makakapag-anak siya ng isang batang tagapagmana para sa Ginoo. Bakit hindi siya pwedeng pakasalan? Ano? Si Shen Fu ay dapat mag-anak ng tagapagmana para sa Ginoo. Ano ang mangyayari sa posisyon ng tagapagmana ni Kuya Huaksu? Ano ang gagawin? Ama, niloloko mo ako, di ba? Alam ko na. Siyang tiyak. Pinapapaniwala kanyang magulo siya. Alam kong naiinggit ka kay Wan-er. Ngunit hindi ka naman pwedeng magsinungaling. Ang biyenan at manugang. Pwede bang pagsamahin ang sinasabi? Hanggang ngayon na. Sa tingin mo ba niloloko pa kita? Ano pa bang dahilan? Ganito na lang. Bago ako ikasal kay Wan-er, pwede akong tumira sa inyo. Sabi ng lahat, madali ka raw mabuntis. Ang mga nakaraang 10 araw ay sapat na para makabuo ng anak. Sa puntong ito, nagmumukha ka pa ring walang alam. Zikin, pirmahan mo ang kasal. CJ, tingnan mong mabuti. Magkasama ngayong araw, umaga. Ngayon, ang panahon ay maganda at mainit. Katatapos lang pumirma ng kasal sa opisina. Xiao Yanli, Shen Fu. Magkasama magpakailanman. Totoo ito. Xiao Huaksu. Ako at si Ginoong Hao ay mga taong nagpakasal at nagdaos ng seremonya. Kahit na ako'y bata pa. Ngunit ako rin ang iyong tunay na ina. Paano nangyari ito? Ama, paano mo siya pinakasalan? Mababa ang kanyang pinagmulan, hindi siya karapat-dapat sa iyo. Nagpakasal si Fuer sa mansyon ng Marquis. Isa itong biyaya para sa pamilya ng mga Marquis. Dahil hindi mo pinahahalagahan. Hindi ko rin maaring tingnan na walang magawa, na mawalan ng mga anak. Ngunit, kahit na hindi mo siya pakasalan, mapipilit ko pa rin siyang magkaanak. Isa lamang siyang negosyante. Walang modo. Si Fuer ay iyong ina. Kung hindi ka pa rin marunong rumespeto, ang batas ng pamilya ang sasalubong sa iyo. Ama, naunawaan ng anak ang pagkakamali. Huwag kang magsorry sa akin. Humingi ka ng tawad sa iyong ina. Bakit? Ikaw ay tumanggi. Tungkol sa nangyari ngayon, ako ang may kasalanan. Tawagin mo ang ina. Anong sinabi mo? Sinabi ko, tawagin mo ang ina. Huwag mo akong apihin ng labis. Ako ay isang marangal na prinsipe. Ikaw, isang simpleng negosyante, ay naglakas loob na insultuhin ako. Ulitin mo iyon. Si Shen Fu ay hindi isang negosyante. Siya ang Panginoon ng tahanan ng marangal na pamilya. Siya ay ama. Anak, ito na ang tawag. Inay. Anak, alam na ang mali. Pagkatapos nito, iisa na tayo. Hindi na ako mag-aalala pa. Shen Fu, ang cute mo talaga. Sobrang lakas mong manghamak sa akin. Para sa titulong dukha, hindi natin siya dapat mapaladpat. Na mabuntis ang anak ng ama. Ganito kaawang-awang si Xiao Huaksu. Kadalasan, ay nakasalalay sa kawalan ng anak ng Marquis. Habang ako ay manganak ng anak sa Marquis. Isang ampon lang. Ay hindi dapat ikatakot. Fuer, hindi ka ba komportable? Walang anuman. Ginoo, hindi mapaggalang na anak. Tiyak na dahil nandito ka. Nagdudulot ito ng hindi magandang pakiramdam kay Fuer. Umalis ka na. Hindi ko naguguluhin ang ama. Fuer, tungkol sa nangyari ngayon, nasa aking pagkakamali. Kung sana ay dumating ako ng mas maaga. Hindi ka sana natakot sa walang galang na anak na iyon. Kung ang aking asawa ay makakapagbigay proteksyon sa akin, paano ako matatakot? Nga. Ito ay ang inkstone na ginamit ng Emperador Shengzu. Mahal, tingnan mo. Gusto mo ba? Ginagawa mo akong suhol, Ginoo.
Napakabait mo sa akin, mahal. Siyempre, gusto kong maging masaya ka. Hindi ko akalain na si Shenfu ay sobrang tuso, na diretsong nagpakasal sa Ginoo. Kung alam ko lang, hindi ko siya dapat pinapasukin. Huwag kang mag-alala, hindi siya tatagal dito. Sa tahanan ng Ginoo, itong Ginoo, ako lamang ang pwedeng maging iba pang tao. Sino mang humawak ay mamamatay. Tara. Mamalakaya. Magandang araw, Ginoo. Mabilis mangyaring bumangon. Tayo na, tayo na. Ginoo. Ginoo. Abala ang mga pambansang bagay. Salamat sa pagtulong mong samahan ako sa bahay biyenan ko pabalik. Dapat ka namang bumisita minsan. Sa bahay biyenan ko. At salamat na personal mong pinuntahan. Di ba? Mula ngayon, iisa na tayo. Basta't makabalik ang dalawang bata. Führer, nasaan ang prinsipe? Kagalang-galang na Marquis. General ng pambansang depensa. Bakit ang pula ng mukha mo? Führer, anong nangyayari dito? Baka, ang iyong asawa. Sa tingin ay hindi maganda ang pamilya Shen. Siyempre, tatay, hayaan mong ipaliwanag ko. Salamat, biyenan. Ano ang tawag mo sa akin? Mahal na biyenan. Biyenan. Führer, hindi ako nagkakamali, di ba? Tinawag ako ng Ginoo na biyenan. Itay, Yan Li. Siya ang aking asawa. Hindi ka ba kasal kay Xiao Huaxu? Hindi ko siya asawa. Nagpalit ako ng asawa. Kasal ako sa tatay niya. Ano? Nagpalit ng asawa. Tatay, ayos lang ba? Walang anuman, itay. Nagmamalasakit lang ako sa iyo. Isang magandang dalaga. Paano siya naging ina? Ginoo, kahit na kami ay mga negosyante, hindi ninyo dapat ipagwalang bahala ang likas na kabaitan ng aming Führer. Nagpapakasal na naman sa anak na lalaki at sa ama. Inay, ako ay kusang loob na nagpakasal kay Yan Li. Mga magulang, mag-alala kayo. Hindi ko bibigyan si Führer. Nasa itaas ang mga biyenan. Yan Li, narito ako upang magbigay galang sa inyo, mga magulang. Huwag na huwag. Ito. Ikaw ay isang Ginoo. Isang katawan na mahalaga. Paano ka naman magbibigay ng pagyuko sa amin? Hindi ko ito ginagawa dahil nag-aalala ako. Hindi ba kayo nagtitiwala na maiiwan si Führer sa akin? Talagang hindi nagtitiwala. Ngunit, dahil dito, pumasok na tayo. CJ, mangyaring Ginoo. Dahil sa bundok, hintayin mo bago pumasok. Magsalita ka ng maayos. Huwag mong hayaang malugi ang anak nating babae. Mag-relax ka lang. Para sa kaligayahan ng anak na babae. Kaya kong ipaglaban ito. Talagang ipaglalaban ko. Ano bang nangyari? Dapat sana ay ang anak ng prinsipe. Ngunit nagpakasal na at nagdaos ng seremonya. Ngunit pinalitan ng Ginoo. Biyenan at biyenan. Tungkol dito. Lahat ng ito. Ako, si Shen Dashan, ay magsasabi ng tuwiran. Ang aking anak na babae ay mabait. Kahit na si Xiao Huaxu ay nagdulot ng gulo sa kasal. Ginawa niya ito para sa buhay na ito. Nakanguso. Tanggapin na lang ang pagpapalit ng asawa. Tunay namang mabait si Führer. Mabait ang puso ng anak ko. Kaya kailangan kong ipaglaban siya. Mas matanda ka kaysa sa anak ko ng maraming taon. Ito ang lahat. Dapat sana'y mas maaga kang pumanaw. Nahulog ang aking anak na babae sa kamay ng kanyang stepson na may matagal ng alitan. Paano siya makakapagpatuloy? Huwag mag-alala, biyenan. Sisikapin kong disiplinahin si Huaxu. Kung siya'y muling magiging di magalang, seryoso akong parurusahan siya. Kung ang aking anak na babae, para sa iyo, nagdala ako ng isang maliit na prinsipe. Ito. Kaya't ibibigay ko ang buhay ko, si Xiao Yan Li. Hindi ko bibigyan si Führer. Naniniwala ako sa iyo, Ginoo. Sana hindi ka isang taong hindi tapat. Lahat ng sinasabi ay totoo.
Anak na babae, lahat ng magagawa ng ama mo para sa'yo, nagawa na niya. Lahat ng kaya niyang ipaglaban, ipinalaban na niya. Ngayon, nasa sayo na ang susunod. Isang simpleng babae, nangahas pang umupo sa ulo ng prinsipe. Palayas na kayong lahat. Kuya Huaksu, huwag ka nang magalit. Bakit wala kang gana? Tuwing naiisip ko si Shenfu, ang cute niya, na nagmamalaki at mayabang. Parang ang sakit sa katawan ko. Pero hindi dapat. Hayaan siyang makapag-anak ng isang anak o dalawa. Kung hindi, impossible. Ang posisyon ng Marquis ay para sa akin lamang. Walang sinuman ang makakakuha nito. Ngunit ang Ginoo ngayon ay puno ng pag-iisip at pagtingin sa kanya. Gustong-gusto siyang alagaan. May pagkakataon pa. 7 araw mula ngayon, araw ng gitnang taglagas. Kaarawan ng banal na ninuno, magdaos ng laban. Ang ibig mong sabihin ay, gumalaw sa ibabaw ng ring. Sabi nga ng kasabihan, walang mata ang mga suntok. Kung may tao sa ring, na masaktan si Shenfu, tiyak na hindi makakapagsalita ang ama, di ba? Napakagandang plano nito. Bilang haligi ng bansa, dapat ay katabi ng emperador ang Ginoo. Kaya, walang makakapagligtas kay Shenfu. Mahal na Ginoo, magaling ka sa paggamit ng mahabang sibat. Dalubhasa ka sa pagtapon. Ang misyon na patayin si Shenfu ay ipapasa sa iyo. Hayaan mo akong patayin si Genhe. How? Ngunit kung mabigo ang pagpatay, tiyak na mamamatay ako. Hindi maaaring mabigo. Si Shenfu ay isang mahina lamang na babae. Bukod dito, ako ang magiging Panginoon sa hinaharap. Kahit na magalit ang ama, hindi niya ako masasaktan. Shenfu, 7 araw mula ngayon, ay ang iyong anibersaryo ng kamatayan. Fewer, naglaan ng ama ng 1,000,000 para matutunan mo ang sining ng pakikidigma. Naalala mo ba iyon? Huwag kang mag-alala, Itay. Anak, araw-gabi akong nagsasanay. Hindi ako nagpapabaya. Ayos lang iyon. Sa pagkakataong ito, ikaw ay papasok sa tahanan ng mga maharlika. Tiyak na, napakaraming panganib. Tandaan mo, kailangan kumilos kapag kinakailangan. Huwag magpigil sa 3 prinsipyo at 4 na kabutihan. Mukhang hindi ka pa rin kampante sa akin, Bienan. Huwag mag-alala, Bienan. Nandito ako. Walang makakasakit kay Fuer. Paano kung wala ka? Paano kung pumunta ka sa hangganan para makipaglaban? Sino ang makakapaggarantiya na walang sinuman ang papatay kay Fuer para sa kapangyarihan? Patayin si Fuer. Ito. Mag-ingat ka, ang maingat na paglalayag ay nagdadala ng mahabang buhay. Fuer. Maging maingat ka. Tatay, mag-relax ka lang. Sa mundong ito, kaunti lang ang makakapatay sa akin. Walang masyadong tao. Tama, Fuer. 7 araw mula ngayon ay Mid-Autumn Festival. Ito ay kaarawan ng aming ninuno. Pupunta ang buong pamilya ng Hao sa pagdiriwang. Noong bata pa ako, nakita ko lang ito mula sa malayo. Hindi ko pa ito napanood ng malapitan. Ang prinsipe na ito ay haligi ng imperyo. Ayon sa alituntunin, ang ginang na ito ay dapat umupo sa unang hanay. Ano ba iyan? Siyempre iyon. Si Xiao Huaksu at si Liu Waner. Palagi nilang gustong saktan ang dalaga. Si Xiao Huaksu ay gustong saktan ako. Sandali lang. Gusto nilang manghimasok sa Mid-Autumn Festival. Ang lakas ng loob ni Xiao Huaksu. Ano ang gagawin natin? Dahil gusto niya akong saktan. Kailangan tayong makipagsabuatan. Sa ganitong paraan, maaari nating makuha ang puso ng Ginoo. Pero, Bland, hindi ka ba niya? Matagal nang inaalagaan. Hindi sapat ang pagmamahal lang. Para mapasaya ang isang lalaki. Maliban sa pagmamahal, meron pang pagsisisi. Bland, Ginoo at ginang ang Bland.
Umalis na tayo sa palasyo ng hari. Ginoo, lalong kang naging mapagmataas kamakailan. Ito, sumakay na. Mag-umpisa na tayo. Kapatid na Huaksu, sila Shenfu ay nagsimula na ang kanilang paglalakbay. Masan, maghanda ka. Dapat isang tama lang. Huwag mag-alala, Ginoong Prinsipe. Tiyak na matatapos ang misyon. Huwag mag-alala. Pagkatapos ng tagumpay, hindi kita pababayaan. Ang tahanan na ito, mabilis na magiging atin na. Sayang nga lang, hindi natin pinabayaan si Shenfu na magkaanak para sa atin. Sa mundong ito, paano nga ba natin makakamit ang lahat? Walang problema pagkatapos ng lahat. Pwedeng tayong pumili ng isang bata mula sa bayan. Sinasabi ko na ikaw ang nagdala sa kanya. Totoo ba? Salamat, Kuya Huaksu. Nangako ako, Xiao Huaksu. Sa buhay na ito, hindi kita bibigin. Dito. Viewer ang pwesto na ito ay para sa iyo. Para sa asawa. Kailangan mong pumunta sa taas at makipag-inuman sa emperor. CJ, umalis ka na, Marquis. Kayo dalawa dito ang magbabantay sa asawa. Pupunta na ako. CJ. Masan. Inumin mo na ang mangkok na ito. Simulan na. Xiao Huaksu. Gusto kong makita. Itong palabas mo. Maganda ba o hindi? Ayos. Mukhang. Sa pagkakataong ito, kailangan talunin ang 10 nangungunang dalubhasa. Ang nagwagi sa Mid-Autumn Festival ngayong taon. Hindi lamang makakatanggap ng 100,000 ginto, kundi maaari ring pumasok sa Imperial Guard bilang guro. Talagang parang umakyat sa langit. Miss, may isang bagay akong hindi gaanong naunawaan. Bakit ka nandito? At pinapapunta mo akong may dalang espada. Ang gabi ng handaan sa palasyo. Hindi ba dapat ang pinakam-safest na lugar? Mas mabuti ng handa kaysa sa wala. Ang pinakam-safest na lugar ay ang pinakadelikado. Naiintindihan ni Zikin. Anong lakas ng loob ng batang ito? Narito na si Ginoong Ma. Why, Ginoo. Itong tsaa. Hindi ba ito ayon sa iyong panlasa? Ang taong may hawak na pulang sibat ay may pumatay na aura. Ang taong nagsasanay ng martial arts. May halong put, normal lang siguro yun. Hindi. Yung put na yun ay para sa akin. May tao na gustong pumatay sa binibini. Kalihim. Matagal ko nang naghanda. Fear. Hindi mabuti. Delikado si Ginang Hao. Shenfu. Paalam. One-er. Maghanda ka ng magpakasal sa tahanan ng mga Hao. Tingnan ninyo si Ginang Hao. Ito. Paano mangyayari ito? Bakit ganito? Hindi ba siya isang mahina na babae? Paano siya marunong sa espada? Viewer, ayos ka lang ba? Paano ito posible? Ang iyong baril, napakamahina. Mabilis ang iyong baril. Pero ang aking espada, mas mabilis.
Akala ko, ang Isanji, Hao ay isang bagong kasal, na mahina. Hindi ko inaasahan na siya ay isang bayaning babae. Mukhang, magsasagawa na ng laban si Genji. How? Go, Sanji. How? Go. Paano nangyari ito? Malapit na sanang magtagumpay. Kulang na lang ng kaunti. Kuya Huaksu. Kailangan nang mamatay si Masan. Hindi dapat malaman ang bagay na ito. Huwag kang mag-alala. Kanina, nilagyan ko siya ng lason sa tsaa. Na ibinigay ko sa kanya. Siya. Hindi makakaalis dito. Ayos lang iyon. Hindi ko akalain na ganito pala si Shenfu. Nakatago ang galing niya. Kung alam ko lang sa kasal sana, ay nagtiis na lang ako. Sisi kay One masyado siyang mahilig kay Huaksu Jej. Bodong bata. Paano ko naman masisisi ka? Nandito tayo sa Haofu. Matagal na nilang pinagplanuhan ito ng 20 taon. Yung babae na ito, kakapasok lang sa bahay. Ang ganda ng palabas na ito. Kakastart pa lang. Ginoot ginang Hao. Magtanong po kayo. Paano nangyari? Ganito kahina. Paano namatay ang bayani? Ang taong ito ay napoison. Bakit ganito? Paano may maglalagay ng lason? Walang dahilan ito. Imposibleng may maglagay ng lason. Maliban kung may tao. Sadyang sinadya na bigyan ng lason si Gen. How? Fewer. Hindi ba kita natakot? Ginoo How? Walang anuman si Fewer. Ngunit, muli na namang nag-alala si Ginoo How tungkol sa bagay na ito. Siguradong imbestigahan ko ito ng maayos. Hindi na kailangan. Sa palagay ko, bago pa siya umakyat sa entablado, nilaso na siya. Susi, siguradong naputol na rin. Si Huaksu kaya yun. Ginoo, walang ebidensyang bagay. Huwag kang lumapit. Pakasal ka sa akin. Nahihirapan ka na. Ginoo. Hindi nahihirapan si Fuer. Bago pakasalan ka, nais na ni Fuer na mabuhay. Sasama ako sa iyo sa mga panganib. Fuer. Ako si Xiao Yanli. Hindi kita bibigyan. Ginoo. Ganap na nahulog. Speaking of which, dapat pang pasalamatan ang tanga na ito. Inayos ang pagpatay na ito. Kung hindi, bakit ko agad-agad? Nahuli ang puso ni Huwes. One tandaan mong sirain lahat ng ebidensyang ito ngayon. Lahat ng iyon. Mag-alala ka, Kuya Huaksu. Basta mamatay si Masan. Walang makakatukoy sa atin. Pero si Shenfu ay may kasanayang pangmilitar. Kung susubukan nilang siyang pagtangkaan muli, malamang ay hindi na posible. Para sa isang babae, ang mawala ang lahat ng kanyang pagmamahal. Mas masakit pa kaysa sa pagpatay sa kanya. Sinasabi mo na parang mga konkibin na itinaboy ng emperador sa malamig na palasyo, na sa huli ay nagpakamatay. O naloka. Tama. Dahil hindi natin maipapamatay si Shenfu, kaya't kukunin natin ang lahat ng pagmamahal ng Ginoo sa kanya, ay nagdulot ng kapinsalaan sa kanyang reputasyon. At siya ay napilitang maging baliw. Pero ang aking One ay matalino. Shenfu. Sa larong ito, ikaw ang piraso. Senorita, si Xiao Huaksu ay nagpadala ng tao para saktan ka. Paano ka pa nakakapag-inom ng tsaa? Hindi ba ito tsaa? Hindi mo ba siya sasaksakin ng espada? Sa ngayon, wala pa tayong sapat na ebidensya. Mag-iiwan lang tayo ng masamang imahe, ng pagtatalo at kalokohan. Ako, ngayon ay asawa ng Ginoo ng tahanan. Ang pinakamahalaga ay ang reputasyon. Kailangan ba tayong magtiis? Magtiis? Ang iyong dalaga ba ay tao na kayang magtiis? Lumabas ka na. Nakilala na si Yanji. How? At ito naman.
ay ang pinakamahusay na detective ng Dalisi. Bago ako dumating, ay handa na ako. Ginoo, talaga namang matatag ka. Kakatapos ko lang magsalita. Wala nang mga bakas. Para lamang makapagpahinga ang salarin. At hayaan ang mahusay na detective na mag-imbestiga sa likod ng mga eksena. Huwag mag-alala, Ginang Hao. Tungkol sa bagay na ito. Mabilis din itong malalaman. Ayos. Ito na ang aming dalaga. Dapat maghiganti kapag may utang na loob. Hanggang sa nakita namin ang ebidensya. Siguradong papasok si Xiao Huaxu na magmamakaawa sa lupa. Sa sariling kamay, aalisin ko ang balat niya. Ng prinsip. Pasensya na at natakot ka kanina. Ito ay ang malambot na baluti na ibinigay ng emperador. Maaari mong gamitin ito para sa iyong proteksyon. Salamat, Ginoo. Ikaw. Salamat, emperador. Sa puso ni Fuer, siya lang ang Ginoo. Tara, bumalik tayo sa tahanan. Sige na. Ayon sa mga patakaran ng kabisera, kailangan tayong magbigay ng regalo sa isa't isa sa Mid-Autumn Festival. Ito ang pinakamahalagang hakbang para makuha muli ang pagmamahal ng ating ama. Ang pinakamahalagang hakbang, yung inkstone na iyon ay hindi pa naipapadala. Pinipigilan ko pa ang aking hininga. Naghihintay na lang ako ng Mid-Autumn Festival. Sa ganitong pahayag, narinig ng prinsipe na si Wan Er ay naghahanda ng isang malaking regalo. Hindi naman ito masyadong malaking regalo, pero tiyak na makakapagpasaya ito sa Ginoo. Nasisiyahan ang puso. Basta mapasaya lang natin si Lord. Matatalo natin si Shen Fu. Mapipilitan ko siyang magbitiw. Wan Er. Kuya Huaxu. Maaga pa lang, bumalik na si Lord mula sa pag-aalaga ng mga bulaklak. Nasaan na ang ating regalo? Handa ka na ba? Kuya Huaxu, huwag kang mag-alala. Ang regalong ito ay ginawa ni Wan Er sa loob ng ilang magdamag. Tiyak na makakatulong sa iyo na mabawi ang pagmamahal ng Ginoo. Wan Er, nandyan ka. Ito ay aking swerte. Kapatid na Huaxu, dapat mong malaman, ang prinsipe na ito ang hari ng tahanan. Kung hindi kanya gusto, kahit na mamatay si Shen Fu, walang silbi. Kaya, kailangan mong pasayahin siya. Siguradong gagawin ko. Prinsip, bumalik na si Huwes. Wan Er, maghanda ka na. Darating na ang pagkakataon. Fuer, gusto mong mamatay, nanay. Matagal na rin akong umalis, ina. Bakit hindi pa rin dumating si Huaxu? Yung nakababatang anak, lalong nagiging walang pakialam. Ama! Bumalik na ang pangunahing asawa. Ganito ka walang galang sa paggalang. Hindi sinasadyang magpabaya ang anak, dahil alam kong babalik ka. Wan Er naghandog ako sa iyo ng isang malaking regalo. Ito ay isang Buddhist sutra na mano-mano mong kopya, para sa iyong pag-aalaga sa magulang. Anak ka talaga. May puso ka rin naman. Naging matagumpay. Ito. Ang Buddhist sutra na ito. Ikaw na makasalanan. Kuya Huaxu. Kuya Huaxu. Zikin, kunin mo ang aking mani. May magandang palabas na tayo mapapanood. Ama, isang pagpapakita ng pagmamahal. Kung ayaw mo, okay lang. Bakit ka nananakit? Ginoo, gusto lang naming magpakita ng paggalang. Bakit mo kami bibiguin? Nakita niyo na ba? Sino ang nagdadala ng dugo sa Buddhist Sutra para magpakita ng paggalang? Dugo na nakasulat sa Buddhist Sutra. Nagdarasal kayo para sa Marquis. O nananaghoy na sana mamatay na siya agad. Gago. Wan Er, paano mo magagawa na magtitiklop gamit ang dugo? Alam mo ba kung ano ang dugo na ito? Ito ba ang pinakamalaking bawal para sa mga sundalo? Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Kuya Huaxu, akala ko nakita na ng Ginoo.
Ang sutra na isinulat ko gamit ang dugo. Dapat ay masaktan siya. Ano bang gusto mong sabihin ko sa'yo? Tao na. Ibigay mo sa akin ang sutra na ito at sunugin mo. Siya Uhuaksu ak siya Uhuaksu. Sobrang nabigo mo ako. At ikaw, Liu Wan. Kung gagawa ka pa ng ganyang mga kalokohan, umalis ka sa tahanan ng mga Hao. Ama, ito ay ayon sa kaugalian. Bilang mga kamag-anak, dapat kayong bigyan ng regalo. Si Wan ay tiyak na ganoon din. Masyado lang siyang nagmamadali na ipakita ang kanyang pagmamalasakit. Kaya nagkamali siya. Kayo. Ginoo. Si Wan Si Wan ay naulila sa murang edad. Walang nag-alaga sa kanya. Ngunit si Wan ay matalino. Hindi alam ni Giangi. How? Ano ang inihanda niyang regalo? Maaari bang ituro kay Wan Nga. Siguradong may malaking regalo ang stepmother na ito. Mas magandang ilabas na natin. Para mapatingin tayo ng maigi. Tumatama sa akin. May malaking regalo rin si Fuer. Si Fuer namin ay napakabait. May regalo rin ang misis ko para sa akin. Hindi ko alam yun. Ako. Siyempre, hindi ako handa. May ganitong patakaran sa Beijing Sa Jiangnan wala naman ganito. Hindi ka prepared. Walang problema. Magkakapatid tayo. Huwag na nating pag-usapan yan. Ginoo at Ginang. Akala ko mahal na mahal mo si Ginoo. Nauna ka pang nalalaman ang lahat. Ang aming binibini. Totoo, hindi kasing dami ng alam ni Wan si Miss. Alam ni Wan kahit ang tungkol sa Buddha na may dugo. Na kaya niyang manghula ng sumpa sa tao. Sabi ng amo, magsalita ka. Anak ng alipin, anong pakikialam mo? Sinasalita ng Ginoo'y asawa. Hindi ka na pwedeng makialam, Dayo. Huwag mong kalimutan. Hindi ka pa nga nakakatanggap ng pag-aasawa. Bata kang cute. Ako pa ang sisihin kung mamatay dito. Yaya, hindi ka naghanda ng regalo. Sige na, huwag mo nang isipin ang ama. Huwag mong hayaan ang mga tauhan mo na ganyanin si Wan Ayos lang yan, Kuya Huaksu. Sa wakas, isa akong estranghero. Kahit gaano pa ako magsikap, hindi ito katumbas ng pagmamahal ng iba sa salita. Ginawa mo na ang lahat ng makakaya mo. At saka, ang ama ay may magandang pangalan sa buong buhay niya. Tiyak na malalaman niya ang iyong pagmamalasakit. Ginoo, totoo bang may ganitong alituntunin? Mukhang may ganitong alituntunin nga. Ngunit nakalimutan ko. Walang anuman, Fuer. Hindi mo ito pinapansin. Pero pinapansin ko ito. Zikin. Ginoo. Buksan mo ang aking pribadong pondo. Kumuha ng kaunting yaman. Ipadala ito sa Weiwu Army. Ginoo, kailangan mong gamitin ang pribadong pondo. Alainan. Hindi ko alam kung gaano karami ang lihim na kayamanan ni Madam Hao. Malaki ang pamilya namin sa bahay ni Hao. Kung kulang man, wala namang masyadong kailangan, di ba? Magpakaimbot. Alam mo ba kung saan galing ang pamilya ni Fu? Ay, Ginoo. Tungkol sa babaeng ito, huwag ka nang makialam, lalaki. Gusto mong malaman, gaano karami ang pera ko? Sasabihin ko sa'yo, lahat ng pilak sa mundo. Lahat ng pilak sa mundo. Kalahati nito ay pagmamay-ari ng pamilyang Shen ko. Hindi rin naman marami ang aking pribadong yaman. 3 bahagi mula dito. Ibig sabihin, mga 6 na milyong lay ang napilak. Ito ay isang tansong barya mula sa ika-10 taon ng makapangyarihang hukbo. 600 piraso ng pilak. Ang mansyon na ito ng Marquis. Taong kita ay hindi pa umaabot sa 1 milyon. 10 taon ng sweldo ng sundalo. Napakaraming salapi. Hindi nakapagtataka na sinasabi ng mga tao na kayamanan ng pamilya Shen ay kayang makipagsabayan sa isang bansa. Fuer. Sa pondo na ito, tiyak na makakabuo ng makapangyarihang hukbo. 6 na milyong tael para sa pagtatanggol ng hangganan. 2 milyon layang yon. 2,000 fang yon. Yung Marquis, nanguna sa pag-atake sa kaharian ng Mobe. Pinangalan ng Champion Marquis. 25 milyon layang yon. Muling lalawak ang teritoryo ng dinastiya. Sa oras na iyon,
Ang prinsipe ay itatalaga bilang hari ng isang salitang balon. At ikaw ay magiging ginoo ng mga pagsusuri. CJ, Zikin, nandito po. Buksan ang aking pribadong yaman. Dagdagan ng 44 na milyong layang ng pilak. Ipadala sa Weiwu Army. Talagang may 50 milyon na layang. 50 milyon na layang. Kung alam ko lang na mas maganda ang kasal kay Shenfu. Kung makuha ko lang ang perang ito, siguradong makakaya kong maging nasa ilalim ng isang tao. At higit sa 1,000 tao. Sinasabi ng lahat na, ang pamilya ni Fuer ay nakasampa na sa mataas na sanga. Ngayon, mukhang, tayo pala ang nakasampa kay Fuer. Inay, sa puso ni Fuer walang mataas o mababa. Basta't pamilya kayo, dapat magkaisa. At magtulungan kayo. Ang pamilya ay kailangang magtulungan. Huwag maghinala-hinala. Babae, ibaba mo ang ulo mo. Itaas mo. Di ba gusto mong matuto? Natutunan mo na ba? Ito ang malaking regalo ng ina. Talagang nakinabang ako. Nang labis. Di ba, Waner? Kasama si Gyanji. How? Talagang marami akong natutunan. Ayos lang yan. Ang pagkilala sa pagkakamali at pagwawasto ay isang malaking kabutihan. Uwi na tayo para magpahinga. Ginoo, naramdaman mo na. Kayong dalawa, maghintay dito hanggang magdilim. Magmuni-muni kayo sa inyong mga pagkakamali. Kapatid na Huaksu, kagagaling mo lang makita si Shenfu. Yung itsura niya na puno ng pride, hindi ganoon. Hindi naman nagbigay lang tayo ng 500 tael ng pilak. Kung ang 500 tael na ito ay mapunta sa akin, makukuha ko ang titulo ng Marquis. Di ba't parang pagkuha lang ng isang bagay sa bulsa? Ngayon, ayos na. Wala nang pag-asa. Kuya Huaksu, hindi pa tayo talo. Hindi pa tayo talo. May pagkakataon pa ba tayo? Paano natin gagawin? Kabit. Hila. Sundan. Inang. Waner. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Masyadong mahigpit ang asal ng pamilya namin. Paano kami makakagawa ng ganyang bagay? At saka, magtatagumpay ba iyon? Ang mga babae, mas alam nila ang tungkol sa mga babae. Kahit na ang Ginoo ay may napakalaking kapangyarihan. Pero hindi na siya kabataan. Sa ibabaw ng higaan na ito, hindi maiiwasang mawala ng lakas. Waner, sinasabi mo bang, dapat akong samantalahin ang pagkakataon upang maranasan ni Shenfu ang sarap at pagkatapos ay hindi na makaalis sa akin. Tungkol sa mga babae, sila ay talagang emosyonal. Naiintindihan ko na. Mag-alala ka. Ako ang bahala. Siguradong hihingi ng tawad si Shenfu. Sa oras na iyon, papakin namin siya hanggang sa wala nang natira. Dalhin natin siya sa Mid-Autumn Festival para manood ng laban. Waner, di ba sabi mong magpapaloko kay Shenfu? Sa kalagitnaan ng gabi pa naman ito. Bakit mo ako dinala dito? Kung hindi ka dito pupunta, paano kita iha-hypnotize? Siyempre, gamit ang aking kagwapuhan at ang aking nakakaakit na aura. Hayaan mong mapasuko siya sa espiritu at katawan ko. Sa lahat ng aspeto. Sa loob ng 7 araw ay ang Double Nint Festival na. Kung hindi man, matapos ang panahong ito, hindi ko mapapaniwala si Shenfu. Mukhang, kailangan ko nang gamitin ang aking mga kasanayan sa kama. Ito ang Hehuan-san. Papasukin mo siya sa bintana. Ihuhulog mo kay Shenfu. Tiyakin mong, hindi siya makaalis. May balak si Waner. Pupunta ako. Sino ang nasa labas? Sino ang nasa labas? Anong nangyayari? Nasa kwarto si Hoye. Hoye, anong nangyayari? Narinig ko lang kanina sa labas. Marahil, musang lang siguro. Daga. Yun, Ginoo. Malalim na ang gabi. Magpahinga na tayo ng maaga. Nakakainis. Daga nga. O hindi. May mga tao na hindi makaupo ng maayos.
Halos mahuli na tayo. Kuya Huaksu, mukhang wala tayong pagkakataon ngayong gabi. Sino ang nagsabi niyan? Itong Ginoo. Siguradong hindi siya makakaya nito. Maghihintay lang tayo dito ng kaunti. Ayos na ba iyon? Kapatid na Huaksu. Nasa higaan ka. Gaano katagal ka makakapagtagal? 3 quarter. May sakit ka ba? 3 segundo. May sakit ka ba? 3 segundo. Sinasabi ko sa iyo, karamihan sa mga lalaki ay hindi kasing galing ko. Kabilang na si Ginoo. Sa tingin ko, si Ginoo, hindi kayang magtagal ng 3 segundo. Masyadong padalos-dalos. Ganyan lang ang kakayahan niya. Nais pa niyang akitin ang stepmother. Nagsimula na. Hayaan mong makita. Kayong dalawa, ano bang balak ninyo? Tumingin ka. 3. Tapos na. Dito ka. Hindi pa tapos. Itong Hoye. Mas magaling pa siya ng ilang segundo kaysa sa akin. Pero ayos lang. Kapag maganda ang kondisyon ko, kaya kong tumagal ng 10 segundo. Kapatid na Huaksu. 10 segundo na. Ang matandang ito ay talagang kahanga-hanga. Talagang kahanga-hanga. Maghintay ka lang. Hindi ako naniniwala na kaya niyang magtagal ng matagal. Kuya Huasu. Kuya Huasu. Natapos na ang Ginoo. Sabi ko na nga ba, hindi siya makakatagal ng mas matagal. Kaya't nanalo lang siya ng kaunti. Pumapasok na ang liwanag ng umaga. Talo ako. Walang duda. Lumabas na ang Ginoo. Ginang, una akong mag-aasikaso ng mga gawain. Sandali lang. Sama-sama tayong kumain. Ginoo. Nahirapan ka na. Hindi naman. Tiete. Lahat ito para ipagpatuloy ang lahi ng puok ng mga Ginoo. Mauna na ako. Talagang karapat-dapat ang Ginoo na nagwagi sa 3 hukbo. Matapos ang isang gabi ng pagod, ganito pa rin siya kaaktibo. Sino ang nagsabi niyan? Dahil sa kanya iyon. Kumakain ng mabuti ang Ginoo. Kung ako ang Ginoo, kaya ko ring magpuyat ng isang gabi. Ayos na ba iyon? Habang hindi pa nagkakain sa bahay. Agad na kumilos. Huwag kang mag-alala. Matagal na kaming naghanda. Ang mga munting cutie na ito, sa wakas ay hindi na makapaghintay. Gusto kong makita. Anong mga paraan ang meron kayo? Ito. Si Shen Fu ay talagang isang napakagandang babae. Noong kasal, dapat sana ay talagang tinikman ito. Sisiw ang lahat kay Wan-er, na nagalit noong panahong iyon. Ngunit ngayon, may oras pa naman. Shen Fu, huwag kalimutan, ikaw ang asawa ko. Sa tingin mo, may karapatan kang maging Ginoo. Akala mo ba, sa ganda mo, madali akong mahuhulog? Siksiya o Huaksu ang tanga. Hindi man lang ito maayos. Binibini Liu, saan ka pupunta? Zeikin, bakit nandito ka? Dapat ako ang magtatanong yan sa'yo, di ba? Nakatambay ka sa labas ng kwarto ng aming binibini. Magdamag. Pagod ka ba? Anong sinasabi mo? Nagawa na ng dalaga. Ihatid mo itong 2 cute. Ilagay mo sila sa kulungan ng aso. Dalaga. Sobrang bigat naman nila. Huwag kang magsalita. Mukhang bagay naman sila. Mahal kong maliit kasama ang aso. Hanggang dulo ng buhay. Ginoo, tingnan mo, may napansin ako. Siksiya o Huaksu na ito.
Gusto pang ang gamitin ang hihuansan para lokohin ka. Mukhang. Sa tingin nila, hindi na kaya ng amo ang lahat. Gusto niyang pumasok sa pagkakataon. Hayaan mo akong malasahan ang sarap. Hayaan silang magpasya. Ang taong ito, sobrang sama naman. Walang problema. Kung ganoon, hayaan natin. Nasuklian ng ngipin ang ngipin. Mata sa mata. Ibigay mo sa kanila. Sige na. Itong Stepson, lalong lumalampas na sa hangganan. Hindi dumating kaninang umaga. Kahit man lang bumati sa matandang ginang. Sa oras ng pagkain, hindi pa makita ang tao. Kahapon, nakaluhod ako buong hapon. Ganito pa rin ba ang pag-unlad ko? Siguro ay, sobrang pagod siya kahapon. Siguro ay nagpapahinga pa rin ngayon. Tawag dito. Hilahin mo si Xiao Huaksu mula sa kama. Ginoo, hindi maganda ang balita. Prinsipe, nangungulimbat sa pugad ng aso. Ano? Magandang palabas. Nagsimula na. Prinsipe nangungulimbat sa pugad ng aso. Kakabalik ko lang. Ganito kalaki ang nangyari. Bodong bagay. Tingnan mo ng mabuti. Pinasiraan mo ang dangal ng prinsipe. Ngunit ito ay parusang kamatayan. Sinasabi ng mga mababang uri. Walang kahit isang salitang kasinungalingan. Ngayon, yung kulungan ng aso ay nakasara na. Pero, dalawa, ay patuloy pa rin. Lumakad. Dalhin mo ako para makilala sila. Talagang walang hiya. Ang ganda ng interes ng prinsipe ah. Bakit hindi man lang nakatira sa magandang bahay? Kailangan pang tumira sa ganitong kutitap. Ang bisa ng gamot na ito ay talagang malakas. Hindi ko akalain na ganito kalakas. Sa harap ng araw, anong klaseng sitwasyon ito? Kapag kumalat ito, ano na ang mangyayari sa reputasyon ng pamilya ko? Bakit ka pa nakatayo dyan? Gisingin mo itong tao na ito. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Xiao Huaksu. Ama, ikaw ang sumpang anak. Kumukupas ka. Anong nagawa kong mali ngayon? Ama, muli mo akong parurusahan. Buksan mo ang mga mata mo at tingnan ng mabuti. Nasaan ito? Ito ay sa ating bahay ng mga haw. Kubo ng aso. Paano ako nandito? Tinanong mo ako. Tinanong ko pa nga ikaw. Hindi lang natutulog sa kubo ng aso. Kasama pa si Liu Wan dito sa pangangalo niya. Ano ito? Paano pwedeng mangyari to? Hindi ba binigyan ko si Shen Fu ng gamot? Bakit biglang nandito siya? Wan gising ka na. Kuya Huaksu. Tayo ba ay? Huwag kang magbibirong. Hao Jai. Shen Fu. Bakit nandito ka? Sino ang nagpaalam kay Miss Liu na makipagkita sa hair? Na nagtatagpo sila dito ng lihim. At saka pa, gumamit pa sila ng gamot para mas maging masaya. Ikaw, alipin. Anong karapatan mong magsalita? Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso na tumayo? Tumingin ka sa lupa. Kuya Huaksu, bakit tayo nandito sa pugad ng aso? Nga. Paano kayo napunta dito sa pugad ng aso? Baka naman. Nawala ng pagkakataon sa pagnanakaw. Ako, ay hindi maintindihan ang sinasabi mo. Nga. Bakit ang nanay ay nagsasabi ng mga bagay na hindi ko maintindihan? Tama. CJ, kaya bibigyan ko kayo ng pagkakataon na magpaliwanag. Sabihin nyo, bakit kayo nandyan sa kulungan ng aso? Isang marangal na prinsipe. Natutulog sa kulungan ng aso. Talagang nakakahiya. Shen Fu, hindi ko ito pababayaan. Ako si Xiao Huaksu. Nangangako akong hindi magiging alipin. Nagtatanong ako sa iyo. Tingnan mo kung ano ang ginagawa ng iyong ina. Hindi ba? Gusto mo bang ipakiusap niya para sa iyo? Ama, nagkamali ang anak. Lahat ay kasalanan ng anak. Nais lang ng anak na magdagdag ng kaunting kasiyahan. Kaya't nakipag-ugnayan ang anak kay Wan at umiinom ng ilang gamot ng walang pahintulot, na nagdulot ng ganitong hindi mapigil ang sitwasyon. Mukhang kailangan pa rin.
Masyadong tahimik ang buhay natin sa bahay ng mga Hao. Kaya't nagawa mong gumawa ng ganitong kahiya-hiya. Yan Li, sundin ang mga batas ng pamilya. Ama, kung may parusa man, ako na lang ang parusahan. Hindi pa nakapasok si Wan-er. Hindi pa kasama ang mga tao sa mansyon ng Marquis. Huwag mag-alala. Mansyon ng aking Marquis ay may sariling batas para sa mga dayuhan. Gagamitin mo ba ang parusang para sa mga magnanakaw? Para parusahan si Wan-er. Ang pamamahala sa pamilya at sa hukbo ay iisang prinsipyo. Walang batas, walang kaayusan. Kung sakaling masira ang batas, kailangan mong parusahan ng mahigpit. Palo. Liu Wenner. Dahil isa kang babae, pinapatawad kita sa sakit na dulot nito sa ngayon. Ngunit, gusto kitang magpatira pa sa harap ng mga ninuno ng pamilya Xiao at humingi ng tawad ng 999 na beses. Susundin ko po. Miss, tikman mo ito. Bai Luchan. Magandang tsaa. Alam ko nang gusto mo. Ito ang bagong tsaa ngayong taon, ang hari ng tsaa. Tama ba, Ginoo Ginang? Yung detective na sinabi mo noong nakaraan. Katatapos lang dumaan. May resulta na. Sabi ng detective, nawala na ang mga bakas ng simula. At lumabas si Liu Wan-er sa kanyang tunay na anyo. Noong mga nakaraang araw, nang siya ilasing, sinabi niya na mayroon siyang lihim na sulat mula sa prinsipe. Lihim na sulat, hindi ba niya ito sinunog? Nakakagulat din sa akin. Kung sinunog niya ito, wala tayong makitang kahit anong bakas. Mukhang, kahit anong pag-iingat, hindi kayang pigilan ang taong malapit sa atin. Itong si Liu Wan-er ay may hawak na ebidensya. Mukhang gusto niyang bantaan si Xiao Huaxu. Ngunit ngayon, ito na ang susi sa ating solusyon. Tama, Miss. May isa pa akong bagay na hindi ko masyadong maintindihan. Iyon ay, noong huli gusto nilang gawin sa iyo iyon. Bakit mo ito pinigilan? Tungkol sa panggagahasa, bagamat seryoso, hindi ito kasing halaga ng buhay. Bilang isang ginang ng tahanan ng mga marangal, ang pinakamahalaga ay ang dangal. May resulta na ang bagay na ito. Kapag ito ay lumabas, magiging usapan ito. Ngunit sa tingin ko pa rin, hindi ito nakakagaan ng loob. Walang problema. Yung sinabi ko sa'yo noong nakaraan. Nagawa mo na ba? Hinahanap mo ba ang tunay na magulang ni Xiao Huaxu? Nahanap na. Ang nakakatuwa pa nga. Si Xiao Huaxu ay araw-araw na namumuhay ng marangya ng kanyang mga magulang. Ang pangit naman. Ayos na at nahanap na. Ganyan. Magpadala ng 100 layang napilak sa kanyang mga magulang. At gamit ang pananalita ni Xiao Huaxu, sumulat ng isang liham para sa kanila. Hayaang pumunta sa Huanggian upang pilitin ang Hong upang mag-withdraw ng kasal. Kung hindi, sira na ang pamilya. Miss, ang iyong pagsagot ay magsisimula na ba? Tama. Naghihintay lang ako sa liham na ito. Zikin, dahan-dahan ka. Huwag mong saktan ang ginang. Sinasabi ko na, pinakamabagal na ako, Ginoo. Hindi naman ako gawa sa porselana. Hindi ako ganoon kabrito. Ginang, di ba? Hindi mo dapat sabihin iyon. Kailangan mo para sa ating pamilya. Para mapanatili ang alituntunin ng pamilya. Kung sakaling madumihan o maaksidente, kailangan mong isama ang buong pamilya sa libing. Sa totoo lang, hindi naman ganoon kalala. Anak, anong nangyari sa'yo? Walang anuman. Walang problema. Ito lang. Bigla akong nakaramdam ng acid reflux. Medyo hindi comfortable. Bakit ako manghihimatay ng walang dahilan? Baka. Ito ay pagduduwal sa pagbubuntis. Ano? Pagduduwal sa pagbubuntis. Buntis ang aking dalaga. Ako. Buntis ako. Ang ipinahayag ni Master Fahui na madaling mabuntis. Nandyan si Fuer. May tagapagmana na ang pamilya Hao. Ito ay isang malaking tagumpay. Mabilis kang bumalik at magpahinga. Pupunta ako ngayon sa doktor ng emperador.
Hindi ko akalain. Nabuntis na agad ako. Magandang balita to. Sige na. Bumalik na tayo sa bahay. CJ, sige na. Ang siraulo na ang pamilya ng Marquis. Si Xiao Yanli na nasalanta ng salot. Hindi ka tao. Hindi lang ninakaw mo ang anak ko. Pinahirapan mo pa siya. Ito ay mula sa tunog. Parang tunay na magulang ni Xiao Huaxu. Zikin, ihanda ang prutas at mga buto ng pakwan. Itong larong ito, dapat na itong tapusin. Sumpain, wala na bang katarungan? Noong una pa lang sinabi na namin na hindi namin ibibigay ang anak sa inyo. Sinasabi niyo na mahirap ang tagapagmana ng malaking bahay. Naghihirap kami para ibigay sa inyo si Aksu. Masyadong mabigat ang kasalanan ng inyong pamilya. Inuutusan kayo ng langit na mawala ng mga anak at apo. Ang aming pamilya ay maayos na si Huaxu. Nadadamay ang aming mga anak sa inyong mga paghihirap. Pumunta kayo sa aking tahanan para lang magmaura. Nandito kami para magalit sa'yo. Dati, si Shenjayari ay buntis. Siya ang magiging asawa ng anak ko. Ang walang hiya mong tao. Nakipagpakasal ka pa sa magiging biyenan mo. Ayoko nang marinig ang mga salitang iyan. Ang pangunahing pamilya ng Xiao ay nagtatanggol sa bansa. Pinatay nila ang mga kalaban. Ang pinatay ay ang mga barbaro na sumalakay sa ating teritoryo. Paano mo masasabing labis ang pagpatay na ito? Tama. Ang general ay tapat sa bayan at nagmamahal sa mga tao. Siya ay ating bayani. Bakit ganyan ang iyong mga salita? Bakit? Ibinigay mo ang anak sa pangunahing tahanan. Ngayon ay nagsisisi at gustong bawiin ito. Nga, anong hinaharap na manugang? Noong araw ng kasal, narinig namin ng malinaw. Sinasabi na ang anak mo ay ikakasal sa dalagang Liu. At pagkatapos ay nakipaghiwalay sa dalagang Shen. Tama. Ang Ginoo ay nirerespeto ang hatol ni Master Hui. Natatakot na ang pamilya Xiao ay talagang mawawala ng supling. Ang maging makasalanan ng buong mansyon ng Marquis. Kaya't nagmadali siyang pakasalan si Gen. Shen, matanda. Kung ganito ang sinasabi, parang tayo ang nagkamali ng anak natin. Ano kung nagkamali? Huwag kalimutan. Liham ng ating anak. Tandaan ko yan. Pinayuhan tayo. Kailangan nating pilitin si Ginoong Gu na makipaghiwalay. Kung hindi, tayo ay itataboy mula sa tahanan ng mga Ginoo. Para sa kinabukasan ng ating anak. Hindi tayo dapat umatras. Ayaw ko na. Bilang isang ina, hindi ko pwedeng panoorin na pinagsasamantalahan ang anak ko at walang gagawin. Ngayon, Ginoo, kailangan niyang tigilan ang pag-aabala. Ano? Pahintulutan mo akong hiwalayan si Fu. Nangangarap. Mahal na mahal ko si Fu. Kung magpapaimbento ka ulit, huwag mong isisi sa akin kung hindi kita bibigyan ng halaga. Ikaw yung cute na nang aakit sa aking biyenan, di ba? Ang bibig na ito. Kung hindi marunong magsalita, sana. Iwan mo na lang sa mga nangangailangan. May lakas ka pang mang-akit kay Papa. Tingnan ko kung hindi ko wasakin ang mukha mong amoy kwarto. Nagmamaliit ka pa sa harap ng pinto ng Huanggian. Zikin. Anong ginagawa mo? Nandito ang Madam Huanggian. Isa kang tagalabas sa Angkan Xiao. Mangahas ng hindi paggalang. Maghanap ng away. Ginang. Mangahas kang saktan ako. Ang anak ko ay isang prinsipe. Mangangahas ka talagang saktan ako. Xiao Yanli. Ganitong mga malalakas na babae. Ininsulto ang aking pamilya. Hindi ka pa ba magtuturo ng mabuti? Tao. Ano? Hampasin. Matandang tao. Sinabi kong huwag kang bastos. Pinapahirapan mo ang aking dalaga. Hindi ka namin mapapatay. Ginoo, tulungan niyo ako. Paano nakarating itong dalawang matanda? Hindi ba nila kukunin ka pabalik? Paano naman pwede yun? Hindi pwede talaga. Gusto kong maging tagapagmana. Paano ako makikisama sa ganitong tao? Huwag muna tayong pumunta roon. Tingnan muna natin ang sitwasyon. Xiao Yanli, sa kabila ng lahat, tayo'y magkamag-anak. Bakit mo pinapahiya ang sariling tao? Sige na. Dahil alam mong tayo'y nagmula sa iisang lahi. Bakit mo ako pinipilit na makipaghiwalay sa aking asawa? Kaya, sabi ni Master Fa Hui, kung hindi mo pakakasalan si Fu, mawawala na ang lahi natin. Sa pamilya ng Hao, Xiao Yanli,
Bilang biyenan, bakit ka nakikipag-agawan sa anak mo sa babae? Nahiya ka ba talaga? Ikaw, matanda ka na. Hindi mo ba naiintindihan ang tao? Ikaw ang anak niya. Xiao Huaxu. Yung kasal na gusto mong bawiin. Binawi mo na ang kasal. Kaya pwede ka rin naman. Hayaan mong mag-asawa itong si Shen. Bilang pangalawang asawa. Sa totoo lang, isa naman siyang negosyante. Natatakot ka pa ba sa kanya? Baka siya'y sumuway sa inyo. Zikin. Huwag. Ikaw, matandang ito. Ang kapal ng mukha mo talaga. Papapatayin kita. Walang hiya. Sobrang lakas mo pa ring magpahamak sa kanya. Ikaw ang tinamaan. At saka, ayon sa katayuan, dapat mong tawagan akong Haoye. Xiao Yanli, hindi ka makapaniwala na nag-aasta ako ng ganito sa iyo. Kaya't sasabihin ko ng direkta. Kung hindi ka magbabalik ng kasal ngayon, aagawin ko si Huaxu. At magiging dahilan ito ng pagkawala mo sa anak na ito. Tama, pipigilan ko ang inyong angkan na magpatuloy. Dahil ayaw ng ikalimang pamilya na iwanan ang kanilang anak. Simula bukas, dalhin na si Huaxu pabalik sa bahay. Ano? Itataboy na ako sa angkan. Itong dalawang matandang ito. Sino bang nag-imbita sa kanila dito para magulo? Ay naku, hindi ito maganda. Napipilitang magalit ang matandang ginang. Pero hindi ito pwede. Kailangan kong manatili sa tirahan ng mga Marquis. Gusto ko pa ring maging Marquis, di ba? Kapatid na Huaxu. Ngayon, medyo nagiging critical ang sitwasyon. Bakit hindi ganito? Mamaya, aminin mo ang pagkakamali. Tawagin mo si Shenfu na ina. Pwede ba iyon? Dapat ay pwede. Kasi mga babae, mas malambot ang puso. At saka, nakatira ka na sa bahay ng mga Hao ng matagal. Sinasabi lang nila yun sa galit. Paano naman nila talaga mapapalayas ka? CJ, makikinig ako sa'yo. Huwag mo na siyang kunin. Hindi ko naman sinabing huwag. Kayo lang ang ayaw magpaalam sa kanya. Sa aming Haofu, hindi naman ito isang lugar na walang katuwiran. Huwag na huwag. Si Huaxu ay lumaki sa marangyang buhay. Pinalaki siya bilang isang paborito ng langit. Paano siya makakabalik sa aking sira-sirang bahay? Ang anak ay hindi nahihiya sa kanyang ina. Ang aso ay hindi nahihiya sa kanyang mahirap na tahanan. Paano? Siya, si Xiao Huaxu, ay inampon sa bahay ng mga Hao. Hindi na niya kinikilala ang kanyang mga tunay na magulang. Tita, nagkamali ako. Hindi na ako mag-ingay mula ngayon. Tingnan mo na lang, si Huaxu sa mga nakaraang taon. Sa iyong tabi, sa ilalim ng iyong mga tuhod, ay dapat mo siyang unawain ng kaunti. Tama na. Narinig ko kayong nagsasalita na ang dahilan kung bakit kakaunti ang mga anak ni Huaxu ay dahil sa maraming pagpatay sa aming pamilya. Hindi. Dahil sa aking dila, ako ang nagkamali. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Talagang mababa ka. 13 taong gulang pa lang ang anak mo. Natatakot kang hindi makikinabang ang pamilya mo. Kaya ipinadala mo ang pamangkin mo sa kama ni Huaxu para siya'y magpalabas ng maaga. Kakulangan sa kama. Ano? Nangahas ka pang gumamit ng pamangkin para akitin si Huaxu. Ginagawa ko ito para sa pamilya natin, hindi ba? Ganoon talaga, Mahirap ang magkaanak kay Huaxu. Ikaw ang nagdulot ng gulo. Miss, ang pakwan na ito ay talagang mabango. Sang-ayon ako. Magandang pakwan ito. Pero kulang pa ng isang tao. Sino? Si Xiao Huaxu. Nandoon siya. Nandito na siya noon pa. Hindi lang siya makalabas. Xiao Huaxu, nawala na sa kontrol ang emosyon ng nanay mo. Bakit hindi ka pa lumapit? Tulungan mo siya. Huaxu, nandyan ka lang at nanonood. Ama. Ginoo, kakauwi ko lang kasama si Kuya Huaxu. Narinig ko ang sinabi ni Tita Xiao Wu. Hindi kasalanan ni Kuya Huaxu ang bagay na ito. Lola, lahat ng ginawa ni Tita Xiao Wu. Hindi ko alam. Noong bata pa ako, hindi ko naiintindihan. Noong nakaraan, pinatay niya ako. Ngayon, ako'y lumaki na. Hindi na ako mabibiktima sa kanya. Anong tawag mo sa akin? Tita Xiao Wu.
Ako ang iyong tunay na ina. Tumahimik ka. Ako ay isang tunay na prinsipe. Wala tayong anumang kaugnayan sa inyo, mga kamag-anak. Wala tayong kahit anong koneksyon. Ang tunay kong ina ay si Shen Shenfu. Ano? Mahal na mahal. Akala namin ay tinutulungan ka pa namin. Humihingi ng pahintulot sa Ginoo na makipaghiwalay. Panatilihin mo ang iyong posisyon bilang prinsipe. Huwag kang magbula-bula. Kung makakapagbigay ang ina ng bagong miyembro sa pamilya, iyon ay isang biyaya para sa ating pamilya. Bilang nakatatandang kapatid, syempre, aalagaan ko ng mabuti ang aking kapatid. Ikaw, Salot, lahat ng ito ay para kanino, ha? Tawagin mo akong Tiyak Xiao. Para sa kinabukasan, kahit ang ina mo ay hindi mo na kinikilala. Saan ka nakakuha ng ganitong probinsyang babae? Ginoo, pati ang tunay na mga magulang ay hindi mo kinikilala. Itong si Xiao Huaxu, talagang isang asong hindi mapakain ng kabutihan. Bakit ako nagkaanak ng ganitong cute na bata? Naglakad papuntang kabisera. Para kanino ba? Napaka-imbes mo naman. Sinasabi niyo talagang hindi marunong gumalang si Kuya Huaxu. Maayos naman ang kalagayan niya ngayon sa mansyon ng mga Marquis. Bakit kayo bigla ang nagpakita at nagkagulo? Hindi ba't pinapahirapan niyo siya? Sino ka? Ako ang childhood friend ni Kuya Huaxu. Liu Waner. Ah, ikaw pala. Ikaw, cute na bata. Nangahas ka bang saktan ako? Kung hindi dahil sa'yo, cute na bata, na nangakit sa anak ko. Paano niya nagawang sirain ang kasal ni Shen sa araw ng kasal? Sa araw ng kasal. Matagal nang, hindi na plano ni Marquis na mag-asawa at magkaanak. Dahil sa'yo, dinala mo si Shen Fu sa kanyang tabi. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Patayin ka na lang kita. Ano ka ba? Namang bully kay Waner. Sobra na to. Walang katarungan. Ayos ka lang ba, Waner? Ayos lang. Paano ako magkakaroon ng problema kung andyan ka? Walang katotohanan. Pumalo sa ina. Ganito ang mga walang utang na loob. Ayokong magkaroon yan. Anak, ano nang sinasabi mo? Makinig kayong lahat. Ngayon, sa Ancestral Hall, aking ipinapahayag, bata, anak na walang kinabukasan. Gusto mong sirain ako. Huwag nang magsalita pa. Pumasok sa dambana. Huwag, ama. Hindi mo siya pwedeng sirain. Tunay na karma. Karapat dapat siya. Tara na. Ginoo, napakahusay ng plano mo. Talagang naalis ni Ginoo ang prinsipe na ito. Hindi dahil sa galing ng plano ko. Ang talagang magaling ay si Ginoo. Simula nang malaman kong buntis ako, handa na ang Ginoo. Natanggalin si Xiao Huaxu. Ibig sabihin, kung hindi dumating si Tiyak Xiao ngayon, maghahanap pa rin ang dahilan ang Ginoo para tanggalin si Xiao Huaxu. Tama iyon. Tayo ay nagbigay lamang ng isang kutsilyo. At ang tunay na humahawak ng kutsilyo ay si Ginoong Hao. Hindi nakakagulat na siya ang haligi ng imperyo. Talagang nakakatakot. Tara na. Ginang Hao. Mahal na tagapagsiyasat. Bakit ka nandito? Katatapos lang marinig na gusto ng huwad na Ginoo na alisin ang hair. Kaya ako ay magbibigay ng huling tulong sa Ginoo. Ito ay ang ebidensya na sina Xiao Huaxu at Liu Waner nagmumungkahi ng plano na saksakin ka. CJ, 100 layang ng ginto ay naipadala na sa iyong tahanan. Salamat sa iyong biyaya, Ginang. Talagang magandang palabas. Malapit nang magsimula ng mga espiritu. Bakit ganito? Paano mangyayari ito? Si Xiaoyan Li, totoo ang kanyang pagdating. Hindi ba siya natatakot na mawala ng lahi? Kahit gaano pa kagaling ang batang babae na si Shen. Ngayon, hindi pa rin siya buntis. Ama, humihingi ako ng tulong sa inyo. Simula ngayon, hindi na ako ang iyong ama. Ngayon, ako si Xiaoyan Li. Sa harap ng mga ninuno ng Xiao, ipapahayag ko ang pagbawi sa posisyon ni Xiao Huaxu bilang heir. Anak, ano ba talaga ang nagawa kong mali?
na nagdulot sa iyo ng ganitong trato sa akin. Nais mong malaman kung saan ka nagkamali. Kaya't hayaan mong mamatay ka ng malinaw. Una, hindi marunong magpahalaga sa magulang. Ang mga tao sa aking tahanan. Ngunit nalimutan ang kanilang pinagmulan. Pangalawa, hindi marunong sumunod sa asal. Fleur ay ang aking legal na asawa. Anong karapatan mo? Paulit-ulit mong pinagdududahan siya. Pangatlo, dahil sa tinatawag mong kabaliwan sa kasal dahil sa kabit. Sabi mo, anong karapatan mo pa? Magmana ng bahay na ito. Sa huli, hindi ba't para sa isang babae lang ito? Ganoon ba't karapat dapat na ipagwalang bahala ng ama? Ang maraming taon ng ugnayang ama't anak. Noong inampun ka ng malaking pamilya, 12 taon ka lang. Sa totoo lang, 10 taon lang ang tanda ko sa'yo. Bakit kita naging ampon? Nalimutan mo na ba? Noong time na yon, bata pa ako. Wala pa akong alam. Lahat ng yon gawa ng sariling magulang ko. Pagdating ko sa Huanggu, ako masigasig at masipag. Ang ayaw ko lang, pakasalan si Shen Fu. Talagang papatay mo ako. Hindi ako susuko. Sa ganitong kalagayan, patuloy ka pa ring nagtatago at nagbubulag-bulagan. CJ, ipapahayag ko ng buong buo ang nangyari noon. Walang itinatago. Hindi. Huwag mo nang sabihin. Paano? Mga bagay na ginawa mo. Hindi mo pa pinapayagang pag-usapan. Noong mga panahong iyon, ang mga magulang ni Xiao Huaxu, kasama ang mga nakatatandang miyembro ng pamilya, nangyari habang ang aking anak na si Yan Li ay malubhang nasugatan sa digmaan. Sa panahon ng hirap ng mga anak, nang hihimasok, sabi, ang titulong pamilya ng Xiao, hindi dapat mawala sa kamay ni Yan Li. Humingi ako sa aking anak, na isaalang-alang ang kinabukasan ng pamilya Xiao, na mag-ampon ng anak. Itinalaga bilang tagapagmana. Hindi ko inasahan na ang posisyon ng tagapagmana ay pinilit pala. Itong 5 pamilya ng Xiao, talagang masama ang ugali. Yan Li, alam kong may masamang balak kayo. Ngunit nahihirapan ang mga manggagamot sa diagnosis ng hirap sa pagkakaroon ng anak. Ayaw maging kasalanan ng pamilyang Xiao. Ngunit ikaw, paano ka naging prinsipe na ito? Noong bata ka, wala kang pagsisikap. Hindi ka nagtagumpay sa pag-aaral. Paglaki mo, tamad sa buhay, walang alam sa trabaho. Ulit-ulit kang naglalaro sa mga kabaret. Ako pa ang nagsusumamo sa iyo. Para sa iyo, ang pamilya Shen ay nananawagan na magkaroon ka ng anak. Pero ikaw, sa mismong araw ng kasal, pinapahiya si Fleur ng ganito. Paano mo pinapabayaan ang mga kabataang babae na mabuhay sa mundong ito? Hindi ba't ako'y nag-aalala para kay Wan'er? Bakit mo pinapabayaan ang mga mahahalagang bagay? Sinasadya mong ilagay sa panganib ang angkan ng Xiao. Tulad mo, na may masamang hangarin at walang pananabutan. Hindi ka karapat-dapat na maging anak ng puok ng mga Hao. Lola, Ama, alam ng anak ang kanyang pagkakamali. Kahit na mabangga mo ang iyong ulo. Ngayon, ang posisyon bilang anak ng puok, hindi mo na may iwan. Sa ngayon, mukhang, hindi ko na kayang panatilihin ang posisyon ko bilang heir. Ngunit, maaari akong magpasubali, basta makalipat lang ako sa huwad. Sa oras na yon, lihim kong gagawin ang lahat para saktan si Shen Fu. Babalik pa rin ang heir sa akin. Ama, nagkakamali kayo sa akin. Wala akong pakialam sa posisyon ng prinsipe. Gusto ko lang na makasama ka at gampanan ang aking tungkulin. Iyon lang. Bakit? Gusto mo pang manatili sa tahanan ng prinsipe? Bilang anong tao? Bilang isang alipin. Mula pagkabata, lumaki siya sa mansyon ng mga marquis. Sa matandang ginang at sa aking ama, ako'y tapat na tapat. Walang ibang iniisip. CJ, iniisip ang mansyon ng marquis na nag-alaga sa iyo ng maraming taon. Maaari kang tumuloy sa mansyon ng mga marquis. Salamat, Lola. Salamat, Lola. Tumayo na kayo. Sandali. Nais ng matandang babae na panatilihin kayo sa bahay. Ako si Shen Fu. Ay ayaw ko. Inay,
May nagawang mali na naman ba ang anak ko? Na nakasakit sa inyo? Fear. Alam ko, maraming hindi paggalang si Xiao ako sa'yo. Pero kung papalayasin natin siya sa Huanggian, kung walang makatarungang dahilan, sasabihin ng iba na hindi tayo marunong magpasalamat at magpahalaga. May alalahanin ka ba? Pwede mong sabihin sa akin. Huanggian. Fear. Talagang may mga alalahanin. Magtiwala ka at sabihin mo ng buong tapang. Ang bahay na ito, ikaw ang pangunahing may-ari. Ang kinababahala ko ay si Xiao Huaxu na ito. Nais na saktan si Fear. Anong sinasabi mo? Si Xiao Huaxu ay gustong saktan ka. Fear. Hindi ito dapat gawing biro. Huwag kang magbintang ng walang batayan. Ang aming Huaxu ay palaging mabait. Paano siya makakasakit sa iyo? Mukhang nahulaan na ang nakaraang pag-atake ay galing sa akin. Pero ayos lang. Matagal nang sinunog ni Wan Er ang mga ebidensya. Fear. Ikaw ang nagsasabi. Sinasabi mong sinadya kang saktan ni Huaxu. May ebidensya ba? May ebidensya ka ba? Sinasalungat mo ang aking anak. Maaari kitang kasuhan sa gobyerno. Ginoo, talagang marami akong nagawang pagkakamali kay Huaxu. Ngunit nitong mga nakaraang araw, ako'y nagmuni-muni na. Wala kang dahilan para patuloy na kumapit dito. Nga, sabi ng matatandang kasabihan, kung may pagkakataon, magpatawad ka. Ginoo, kung hindi ka naniniwala sa akin, simula ngayon, si Huaxu ay araw-araw na magbibigay galang sa iyo. Ano sa tingin mo? Ang apelyidong Shen. Ang Huaxu ay parang karne na nahulog sa atin. Alam na alam natin kung sino siya. Hindi siya kailanman magiging ganoon. Isang taong may masamang puso at masama. Fear. Alam mo na. Anong ginagawa ng ating Haofu? Lahat ay nagsasabi na mahalaga ang dangal kaysa sa ebidensya. May ebidensya ka ba? Wala siyang kahit anong ebidensya. Ayaw lang talaga niya sa anak ko. Isang marangal na ginang ng tahanan. Napakaiksi ng pasensya. Bawat maliit na pagkakamali ay sinisisi. Ikaw, matandang ito. Hindi ka pa rin nasiyahan sa palo ko noong huli, ano? Nagsasalita ka pa rin ng walang kwenta. Ikaw, anong balak mong gawin? Pinapayuhan kita. Mas mabuting magpakatino ka. May itinatago ka bang bagay sa akin? Asawa. 4. Tunay na may isang bagay na itinatago sa'yo. Naaalala pa kaya ni Huad? Sa gabing ng Mid-Autumn Festival. 4. Sa insidente ng pagbaril. Naaalala ko, dahil sa bagay na ito, nagdeklara ng batas militar sa kabisera ng 9 na araw. Ako ay nasa bahay ni Marquis at kasama ka. Nag-ayos ako ng 3 beses na mas maraming tao. Pero ikaw, nahanap mo na ba ang salarin? Nakahiya. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin mahuli ang salarin. Natural lang iyon. Dahil ang mamamatay tao ay narito sa bahay. Sinasabi mo ba? Si Huaxu. Tama. Ang mamamatay tao ay si Xiao Huaxu. Ginoo. Huwag magbintang ng walang ebidensya. May dignidad din ako, si Xiao Huaxu. Anong karapatan mong sabihin ang kapatid kong si Huaxu ay siyang salarin noon? Tingnan mo. Hindi mo na kayang pigilin, di ba? Lumabas na ang tunay na layunin, di ba? Xiao Yanli, ito ang mabait na asawa na pinakasalan mo. Fear. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa marami. Hindi ka nagsisinungaling. Asawa, lahat ng sinabi ko ay totoo. Mayroon bang ebidensya? Ebidensya. Hindi ba't sinabi mo na nagplano akong patayin ka? Kaya't ilabas mo ang ebidensya. Kung hindi, ito ay paninirang puri. CJ, gusto mo ng ebidensya, di ba? Itong liham. Ito ay liham ni Xiao Huaxu na nagtatangkang saktan ako. Ang sulat sa loob ay eksaktong kapareho ng sulat ni Xiao Huaxu. Ano? Ito. Itong liham na ito ay talagang itinago ko. Paano ito natagpuan? Tiyak na ito ay peke. Tiyak na. Xiao Huaxu. Ikaw, salot. Tawagin ang tao. Ihinto si Xiao Huaxu.
Huwag ninyong apihin si Huaxu. Walang hiya. Sino ang may lakas ng loob na apihin ang aming Huaxu? Anak, magtiwala ka lang. Nandito lang si tatay. Kahit na hindi maganda ang ugali nitong dalawang magulang na ito. Pero mabuti naman sila sa anak nila. Sayang. Yung siksiya o Huaxu. Bingi ang mata, bulag ang puso. Tatay, inosente ako. Ako ay walang kasalanan. Nakasaad dito sa papel, malinaw at walang duda. Sinasabi mong ikaw ay inosente. Maaaring peke ang liham na ito. Ginoo, ganitong klaseng liham. Madaling magpanggap. Hindi mo pwedeng basta-basta lang paniwalaan ang salaysay ni Madam Hao. Para husgahan ang aking kapatid na si Huaxu. Ito ay, parang pinapalabas mong ang aking dambana ay parang korte. CJ, tatanungin ko si Fu. Sabi ni Xiao Huaxu, ang liham na ito ay peke. Mayroon ka bang ebidensya upang patunayan na totoo ang liham na ito? Dahil kaya kong ipakita ang liham. Tiyak na, mayroon akong paghahanda. Ang liham na ito ay nakuha mula sa silid ni Liu Waner, mula sa kwarto ni Waner. Siguro nasilip ko ang aking sariling kahinaan. Hindi naman dapat. Ako'y sobrang talino. Si Shen Fu, ang maliit na mahal, ay nagkukunwaring ako'y nagkakamali. Sabi mo nakuha ito mula sa aking kwarto. At nasaan ang ebidensya? Ipakita mo na. Gusto mo pa ng ebidensya, di ba? CJ, noong una, ako ang detective sa Dali Temple. Inayos kong makapasok siya sa kwarto mo. Nakuha ang liham na ito. Pagkatapos makuha ang liham na ito, pinalitan pa ito ng peking liham sa kwarto mo. Paano mangyayari yon? Paano posible ito? Nagsasalita ka ng kalokohan. Totoo at hindi totoo. Subukan mo at malalaman mo. At tungkol sa liham na ito, nasa nakatagong bahagi ng iyong kama sa kwarto. At ang susi ng nakatagong bahagi na ito, nasa sa 13 ladrilyo sa tabi ng pader. Paano malalaman ni Shen Fu? Hindi ba? Talaga bang natagpuan niya? Maghanap na tayo. Bilisan. Agad na maghanap. Sige na. Malalaman din ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Maghintay ka. Nakita ko na. Tama nga ang sinabi ng ginang ng tahanan. Talagang nakita ko ang lihim na bahagi at ang liham na ito. Mahal, tingnan mo. Ang liham na ito, wala bang kahit isang salita? Sa puntong ito, ano pa ang maidepensa ninyong dalawa? Kahit na makahanap kayo ng liham, paano ninyo mapapatunayan na ang liham na iyon ay sa akin? Baka, kayo ang nag-aakusa at nagtatakip. Gusto pa ninyong magdepensa. Ginoo, amoyin mo ang liham na ito. May amoy ba itong tradisyonal na gamot? Tama, may amoy nga ng tradisyonal na gamot. Parang Angelica. Tama iyon. Ito ay Angelica. Isa pa rin ang pinakamahusay na ashitaba. Halika, katiwala. Sino ba ang pinakamadalas bumili ng ashitaba sa bahay kamakailan? Si Xiao Huaxu. At ang mga ito ay mga dekalidad na ashitaba. Sa huli, dadalhin ang mga ito sa tirahan ni Liu Waner. Maganda iyon. Ang mga salarin ay sina Xiao Huaxu at Liu Waner. Kuya Huaxu, kayong dalawa ay mga sumpa. Kahit na ganito, paano ninyo masasabing kami iyon? Ano pang ebidensya? Maaaring peke ang ebidensya. Ano ang tungkol sa tatlong ebidensya? Nandyan pa rin ang panlilinlang. Akala mo ba'y mga tanga kami? Baligtad. Talagang baligtad. Bilang inampo ng puok ng mga marangal. Nangahas ka pang pumatay sa tunay na ina. Akala ko'y maiiwan kita sa puok ng mga marangal. Talagang bulag ako. Anong ginagawa mo? Itong dalawang salot, itali niyo sila. Dalhin sa hukuman. Sandali. Waner. Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Nasunugin mo ang lahat ng mga ebidensya. Natatakot ako na magiging Panginoon ka. Huwag mo na akong isipin. Ako ay, para hindi ka magbago ng isip. Hindi mo akalaing nagduda na ako sa iyo. Washu, huwag mo akong sisihin. Sinasabi na ng nanay ko sa akin mula pagkabata. Ang mga lalaki ay hindi mapagkakatiwalaan. Ikaw, maliit na cute. Pero ganito ako kabait sa'yo. Para sa'yo. Tinanggihan ko pa si Shen Fu para sa'yo.
Gusto kitang patayin. Gusto kitang patayin. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Anak. Itong si Xiao Huaxu. Sa araw-araw ay nagmamalupit. Ngayon, sa wakas ay nakatanggap ng parusa. Sa kasal ay may pagdududa pa. Dahil ang anak ng Shen ay nagmula sa negosyante. Siya ay ang mataas na ginoo, ang Gianf. How? Si Xiao Huaxu ay nahulog mula sa ulap. Hindi ko alam kung ang prinsipe na ito, na sanay sa malambot na silid, ay makakapag-adapt pa sa bubong ng bahay ni Aunt Xiao na tumutulo. Tingnan nyo, si Liu Waner. Akala niya kapag nakipag-ugnayan siya kay Xiao Huaxu, maging asawa siya ng puok ng mga marangal. Eto, hindi niya man lang tiningnan ang kanyang sarili. Paano nangyari to? Ay naku, anak. Sisikapin ng ina na ipaglaban ka. Pwede bang ipaalis ang kanyang utos? Umalis ka. Umalis ka. Nakarating ako sa ganitong sitwasyon. Hindi ba't dahil sa inyo? Anong ginagawa mo sa bahay ng mga Marquis? Tama. Maayos naman ang kalagayan namin sa tirahan ng mga Marquis. Dapat sana ay dahan-dahan itong ayusin. Bakit kayo lumabas para gumawa ng gulo? Hindi ba't kayo ang nagsulat ng liham para dumating kami? Para ipagtanggol kayo. Nandito pa ang liham na iyon. Bodong-bodong ba kayo? Hindi ito ang aking sulat. Ano? Hindi ito gawa mo. Kayo ng dalawa ay ginawang target. Talagang nahulog ang dalawang tanga sa bitad. Kung nagtanong lang kayo sa akin, hindi sana ako nagkaganoon ngayon. Pumunta kami para hanapin ka. Pero sabi ng iyong alalay, ayaw mo kaming makita. Nga. Ikaw ang ayaw sa amin dahil taga-baryo kami. Ayaw mo kaming makita. Kaya pala lahat ng ito ay dahil sa sarili kong kasalanan. Sa wakas, tapos na, binibini. Sobra kang nagpakasaya. Naiayos mo na ba ang taong magdadala ng mensahe? Kahapon, matapos niyang ipadala ang mensahe, nagmamadali siyang bumalik sa Jiangnan. Alam kong maaasahan si Qin. Miss, hindi ka pa rin kampante. Anong sinasabi mo? Ang saya-saya dito. Ginoo. Sinasabi ko ito kay Miss. Sabi ko, gusto mo siyang nakasuot ng kulay rosas na damit. Pero gusto niyang sabihin na gusto mo ang kulay pulang-pula. Ano man ang isuot ni Fuer, maganda siya. Ano ito? At ito? Ito ay susi ng katiwala. Sabi ng matandang ginang. Sa susunod, sa iyo na ang bahay. Sapat na ang yakap kay Apo. Paano kung babae ang Apo? Ah, iyon nga. Halos nakalimutan ko. Pupunta na ako upang tawagin ang tagapangalaga. Tagapangalaga, kamusta na? Si Fuer sa bahay namin. Sigurado bang buntis siya? Ang pulso ni Giangi. How? Ay magulo. Ano? Si Fuer sa bahay namin. Anong sakit ang meron siya? Bakit ganito? May magandang balita. Ay Giangi. How? May magandang balita na. Ano? May magandang balita na. Ano? Totoong may magandang balita na. May mata ang langit. May tagapagmana ang mansyon ng ating Marquis. Ang ganda. Talagang hindi nagkamali si Fuer. Siya ay isang sagradong katawan na madaling magbuntis. Kung hindi, tapos na ang mansyon ng ating Marquis. Malaking gantimpala. Mier, sa panahong ito, kailangan mong mag-ingat na mabuti sa pagbubuntis. Palagi kong pinaghihinalaan noon na baka sobra ang pagpatay sa aming angkan sa How. Binibigay tayo ng langit ng parusa para hindi tayo bigyan ng supling ng angkang Xiao. Sa kabutihang palad, nandyan si Fuer. Talagang swerte kami sa iyo, ang aming malaking biyaya. Hindi ko rin inasahan. Ang batang ito ay dumating ng ganito kabilis. Fuer! Ito ang biyaya ko, ni Xiao Yanli.
Maliit na bata, hindi mo alam kung gaano kasaya ang tatay mo. Pag nanganak ka na, tiyak na ibibigay niya sa'yo. Lahat ng kaya niyang ibigay. Ikaw ang Ginoo. Dapat mong isaalang-alang ang iyong katayuan. Viewer. Salamat sa pagpapahintulot sa angkan ng Xiao na magkaroon ng susunod na henerasyon. Pinadama mo sa akin ang kaligayahan ng pagiging ama. Masama na ito. Nakawala si Xiao Huaxu. Anong sinabi mo? Xiao Huaxu, nagmamatigas ka sa batas. Ang lakas ng loob mo. Lola, nagsisisi na ang apo. Nais ng apo na muling pakasalan si Shenfu. Anong sinasabi mo? Alam ng apo, ang katigasan ng ulo ng apo ay nagdulot ng pagkabigo sa iyo at sa ama. Lalo na sa ama. Alam ng ama na ito ay napagkasunduan na ayaw niyang maantala ang natitirang buhay ng ibang babae na hindi na mag-aasawa. Dahil sa akin, kailangan niyang kalmahin si Shenfu. Tama ba? Tingnan mo itong Xiao Huaxu. Sira na ang ulo. Nakita na ng apo ang pagiging makasarili ni Wan at ang malamig na kalakaran ng mundo. Mula ngayon, gusto ng apo na maging iyong apo ng buong puso. Maayos na pamahalaan ang ating tahanan. At bigyan ka pa ng ilang apo. 10 o 8. Xiao Huaxu, huwag kang mangarap ng gising. Ang asawa ng ating tahanan ay buntis na. Impossible. Noong araw ng kasal, hindi ko man lang siya nahawakan. Umalis na ako. Walang paraan na siya ay buntis. Shenfu, ikaw, maliit na cute. Nakapagbigay ka pa sa atin ng kahihiyan sa puok ng mga haw. Mabilis tayong gumamit ng lason. Bilisan mo at patayin ang anak niya. Sino ang gusto mong lagyan ng lason? Shenfu, bakit hindi ka pa kumikilos? A-abort mo na ang anak mong ito. At mamuhay ng maayos kasama ko. Magkaanak tayo para sa ating puok. Sa hinaharap, makikilala ko ang iyong mga sakripisyo. Huwag mong isaalang-alang na nadungisan ka ng asong ulol. Baliw, lumayo ka. Dugo. May dalang kutsilyo siya. Gusto mo akong patayin. Ama, wala akong ginawa. Gusto ko lang bumalik sa huwad na bahay. Gusto kong maging anak ng puno, ama. Huliin siya. Pasensya na po, General at Ginoo, na abala kayo. Si Xiao Huaxu ay samantalahin ang aming pag-ingat. Pinatay si Liu Waner, at pinatay pa ang kanyang mga magulang. Bumalik siya sa huwad na bahay. Lahat ay patay. Talagang nababaliw na si Xiao Huaxu. Agad na dalhin ang malas na bagay na ito. Huwag niyong takutin si Fuer. Dalhin na. Huwag akong hawakan. Ang ganda talaga ng panahon ngayon. Diba? Sa bahay namin sa Haw. Sa wakas ay tahimik na rin. Sa wakas ay tahimik na rin. Ginoo, pwede ka nang magpahinga ng maayos para manganak. Sana nga, isang anak na dragon. Kahit dragon o rebelde pa. Ako si Xiao Yanli. Palagi kong mamahalin hanggang sa kaibuturan. Nanganak na. Ang asawa ko ay nanganak. Isang dragon o isang phoenix. Isang dragon o rebelde. Parehong bulaklak at ibon ng paradiso. Nanganak ang asawa ng kambal na dragon at ibon ng paradiso. Kambal na dragon at ibon ng paradiso. Pagpalain mo kami o pamilya ng Haw.